Mr. Silent Channel. Kabanata 1541 hanggang 1550. Tumango ang Titan Great Ape, napakaganda ng mana ng batang iyan. Siyempre, basta sanayin mo ng mabuti ang ating Titan God Fist, hindi ito problema. Mula nang ipagtapat ang kanyang mga kamag-anak, gustong-gusto na niyang sabihin ang salitang, aming pamilya, at napakabait sa pakiramdam. Tumango si Yuanan Yahui at sinabing, Senyor, ano ang ginagawa ng kapitan? Sinabi ni Erming, hindi ako masyadong malinaw sa pamamagitan ng kalasag, ngunit dapat kong maramdaman o maranasan ang mga pagbabagong ginawa ng kabilang partido kapag lumabag siya sa batas. Si Wulan ay may mataas na pangunawa at malalim na pag-unawa sa batas. Dapat ay nakuha ko ito. Hindi ito maliit na benepisyo. Kung hindi ito magkukusa na ipadala ito at mabugbog. Ang Dragon Moon Language Battle Armor ay nag-oscillated sa loob, ngunit sinamahan ng mga layer ng turbulence, ang mabibigat na suntok na natamo mula sa likod ay nakakalat sa bawat sulok ng katawan, at karamihan sa mga ito ay sinala bago hinihigop ni Tang Wulan mismo. Ang disenyo ng Battle Armor ay kinumplito ni Guyu. Sa pagdidisenyo at paggawa ng Battle Armor, ganap na isinasaalang-alang ni Guyu ang sariling katangian ni Tang Wulan. Siya mismo ay sobrang defensive. Ang katawan ng Gintong Dragon at ang katawan ng hegemonya ng Gintong Dragon ay parehong napakalakas. Kakayahang nagtatanggol. Sa makatuwid, ang Longyu Battle Armor ay hindi isang uri ng hard-loaded defense, ngunit isang reduced force defense. Para sa mga ordinaryong Spirit Master, ang ganitong uri ng depensa ay hindi makakabawas ng mas maraming pinsala, ito ay malamang na makakaapekto sa kanilang sariling pagiging epektibo ng labanan, at kahit na magdusa ng matinding pinsala. Ngunit para kay Tang Wulan, ito ang kayang tiisin ng kanyang katawan, at kasabay nito, ang sandata ng labanan ay makatiis ng mas maraming pinsala, at mas malamang na masira ito. Higit pa rito, kahit na ito ay isang force-reducing na uri ng depensa, ang depensa ni Longyu ay mas mataas kaysa sa pangkalahatang 3-character battle armor dahil sa mahusay nitong battle armor na kalidad. Hanggat hindi ito para makatagpo ng powerhouse ni Yuan and Zenshin, hindi madaling gawain na basagin ang 3-character battle armor ni Tang Wulan. Pinanood ni Chenggu Zhangting si Tang Wulan na lumilipad patungo sa kanya, at nakita pa niya ang mapaglarong kulay sa kaibuturan ng mga mata ni Tang Wulan, at ang kanyang ugali ay biglang naging mas malamig. Binigyan din niya ng malaking kahalagahan ang labanan ngayon. Bago dumating ang laro, maraming beses na siyang nag-simulate ng mga laban kay Tang Wulan, at nakahanap din siya ng malalakas na manlalaro na mahuhusay sa kulog at kidlat sa Spirit Tower upang magsanay laban. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng pagsisimula ng laro, hindi ang lakas ng pagkulog at kidlat ni Tang Wulan ang nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo, kundi ang kakayahang lumaban. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang atake ni Pan Longgan. Kahit isang ordinaryong Super Daoluo na nakasuot ng battle armor ay hindi maglalakas loob na hampasin ang kanyang sarili ng stick sa ulo. Ngunit ilang beses na bang tiniis ni Yulungyo, na mula sa pamilyang Tyrannosaurus ng mga papasok na tawag, ang kanyang sariling mga pag-atake. Para siyang okay na tao. Hindi man lang humihina ang hininga, tao pa rin ba ito? Bukod dito, ang kanyang battle armor ay mukhang hindi pangkaraniwan, at siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang battle armor, ngunit hindi ko alam kung bakit, habang tinitingnan ang battle armor ni Tang Wulan, palagi niyang nararamdaman na iba ito sa kanyang sarili. Hindi maaaring magpatuloy ng ganito. Gumamit na ng 3 pandaraya ang matigas na paraan ng patpat ni Chenggu Zhangting. Dapat mong malaman na kahit na ang paraan ng hindi sumusukong stick ay makapangyarihan, maaari itong magbukas at humiram ng kapangyarihan ng batas, ngunit ito ay kumonsumo ng maraming sarili. Ito ay orihinal na binalak upang bigyan ito Yulungyo ng isang malaking inumin at mabilis na durugan ito. Ngunit ngayon ay tila ito ay malinaw na hindi magagawa, at ang hindi sumusukong pamamaraan ay hindi talaga makakasakit sa kabilang partido, na sadyang hindi ka panipaniwala. Siya ay may kabuang 5 estilo ng paraan ng hindi sumusukong stick, ngunit kung mas marami siyang kumonsumo mamaya, mas malaki ang pagkonsumo. Kapag nahawakan na ng kalaban ang lahat ng mga pag-atake, ang kanyang opens iba ay tiyak na lalago at bababa. Medyo mayaman din ang karanasan sa pakikipaglaban ni Chenggu Zhangting. Gumawa siya ng isang mapagpasyang desisyon at agad na inilabas ang kanyang sandata sa labanan ng walang pag-aalinlangan. Lumitaw ang kaunting platinum light sa mga kasukasuan at mahahalagang posisyon ng kanyang katawan. Isang maliit na puting liwanag ang namukadkad sa kanyang noo, at biglang tila isang puting dragon ang bumangon mula sa kanyang noo patungo sa langit, na naging isang dragon head helmet, at binalot ang kanyang ulo. Ang white gold battle armor ay nagkatikip sa buong katawan mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ang malalaking pakpak ay nakabukas sa likuran niya. At halos magkasabay na naging puting ginto ang panlong stick sa kamay niya. Ang hugis dragon na eskultura sa panlong stick ay gumawa ng tunog ng mga chants ng dragon na ilang beses na mas malakas kaysa dati, at ang ilusyon ay naging totoo. Ito ay naging isang puting dragon at sumugod laban sa bagyo. Ang dragon ay sinuspinde sa paanan ni Chenggu Zhangting. White gold armor, na may hawak na mahabang stick,
nakatayo sa ulo ng isang puting dragon, kailangan kong sabihin na ang kasalukuyang anyo ni Chenggu Zhangting ay tiyak na sapat na upang pakiligin ang puso ng lahat ng hindi kasekso. Isang malamyos na dagandong ng dragon ang umalingaw mula sa bibig ni Chenggu Zhangting, at isang layer ng puting gintong liwanag na ambon ang biglang bumangon sa kanya at ang puting dragon sa ilalim niya. Nagbago din ang hininga ng buong tao. Isang bilog ng puting gintong halo ang nakaproject sa lupa, kahit na 30 metro ang lapad, na sumasalamin sa puting dragon sa kalangitan. 3-character battle armor field. Ang panlong stick sa kanyang kamay ay nakataas sa kanyang ulo. Ang ibabaw ng panlong stick ay natatakpan na ng pino at siksik na puting gintong kaliskis ng dragon. Ang tunog ng dagandong ng dragon sa katawan ni Chenggu Zhangting ay malakas, at ang halo ng lugar sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikinang ng maliwanag na nagpapalabas ng malaking puting ginto sa hangin. Sinag ng liwanag. Walang alinlangan na kahit ang isang karaniwang tao ay makikita na ang taong ito ay lalabas ng todo. Ibinuka ni Tang Wulan ang mga pakpak ng battle armor at huminto sa himpapawid. Kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, at nag-adjust ang kanyang aura. Ngunit hindi ito naglunsad ng isang pagkakasala sa unang pagkakataon. Karapat-dapat talaga itong maging pinakamalakas na pamilya ng Spirit Spreading Pagoda, at ang battle armor at battle armor domain na ito lamang ay medyo makapangyarihan. Ngunit para sa kanya ngayon, hindi niya magagamit ang kanyang domain ng Blood Golden Dragon. Masyadong halata ang mga katangian ng domain. Kapag ginamit niya ito, natatakot akong makilala siya kaagad. Nanguna ang puting gintong dragon, at ang lahat sa paligid nito ay biglang naging maliwanag na kulay, na sumasakop sa buong platform ng kompetisyon. Bumantong hininga ang puting dragon, at ang hininga ay agad na naging 12-dosenang maliliit na puting dragon mula sa lahat ng direksyon, na tumama patungo kay Tang Wulan. Halika! Dragon Domain. Ito ang 3-character battle armor domain ni Chenggu Zhangting, at ang disenyo ng kanyang 3-character battle armor ay nagmula sa pamilya at hindi espesyal na idinisenyo para sa kanya. Ito ang Spirit Master ng lahat ng panlong stick martial arts. Sa antas na ito ang armor ng labanan. Ang nakakatakot na enerhiya ay tumataas, at ang malakas na puting gintong liwanag ay pumupuno sa madla. Sa sandaling ito, si Tang Wulan ay parang isang maliit na bangka na umuugoy-ugoy sa domain ng dragon. Ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang pakiramdam ang biglang kumalat sa buong katawan niya, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na isang hindi mapakali na aura ang lumitaw sa kanyang katawan. Ito ay hindi nagmula sa kanyang sariling lakas, subconsciously, tumitingin sa kanyang pulso. Isang patong ng makulay na halo ang biglang lumabas mula sa kanyang pulso, at pagkatapos, isang bilog ng makulay na halo ang lumabas mula sa kanya. Nang lumitaw ang makulay na halo na ito, nagulat ang lahat ng manunood, maging si Tang Wulan mismo ay nagulat. Ito ay isang malaking halo. Ang halo ay ipinakita sa 7 kulay. Sa halo, mayroong hindi mabilang na pinababang mga pattern na hugis dragon. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang mga pattern na ito na hugis dragon ay nagpapakita ng hitsura ng libu-libong dragon, at ganito ang hitsura nila. Iba't ibang kulay, makulay at makulay. Ang pinaka-nakakatakot ay ang sukat ng halo na ito ay 100 metro ang layo sa diameter. 100 metro ang layo. Napakalinaw ng projection sa lupa. At nang lumitaw ito, ang lahat ng platinum sa paligid nito ay mabilis na gumuho na parang yelo at nyebe na natunaw. Nang ang mga lumilipad na puting dragon ay pumasok sa hanay ng mga makukulay na sinag ng liwanag, agad silang tila na asimilasyon. Nawala ng walang bakas. Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang ilang malabong larawan sa paligid ng katawan ni Tang Wulan. Nag-iisip ng konkreto. Sa rostrum, biglang tumayo si Chenggu Dongfeng, halos magbulalas. Isa rin siyang powerhouse sa extreme Daoluo level, paanong hindi niya matanto ang concretization ng pag-iisip. Gayunpaman, hindi niya akalain na sa paligsahan ng martial arts na ito, sa harap ng kanyang apo, makakatagpo siya ng isang malakas na tao na ang antas ng espiritual na paglilinang ay nakamit ang concretization of thinking. Ang nakakaloka pa, ano ang nangyayari sa 100-meter field? Kahit na ito ay extreme Daoluo, wala siyang narinig na sinuman na ang domain ay maaaring umabot sa antas ng 100 metro ang lapad. Kahit na ang battle armor field ng Extreme Daoluo ay hindi masyadong malaki, at hindi pa ito nakita sa kasaysayan. Bukod dito, ito ay malinaw na hindi isang kaharian na puno ng mga facade. Kalalabas lang nito, at ang pag-atake ng Dragon Realm na inilunsad ni Chenggu Zhangting ay nablock. Sa makulay na halo na iyon, ang tila umiiral ay hindi kasing simple ng kapangyarihan ng batas. Anong klaseng kapangyarihan yan? Tumayo din si Guyana, pinapanood ang mga eksena ng pag-iisip ng konkretong liwanag at anino na nagsimulang lumitaw sa paligid ng katawan ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang takpan ang kanyang bibig, ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang mga kulay. Napakaraming ilaw at anino ang lumilitaw kapag konkreto ang pag-iisip. Mayroong daan-daang mga ilaw at anino na lumilitaw sa paligid ng katawan ni Tang Wulan. Marahil dahil sa kanyang hindi sapat na antas ng paglilinang, ang mga ilaw at anino na ito ay hindi masyadong malinaw. At parang wala namang espesyal dito.
Iyan ang paraan ng isang tao na tila naghuhukay ng isang butas o nagdadala ng mga bagay. Napakalaki ng mga dala niya at parang nahihirapan. Ang bawat liwanag at anino ay magkatulad na mga bagay, ngunit ang mga kulay sa mga ito ay bahagyang naiiba. Pagkatapos ang bawat liwanag at anino ay tila napapaligiran ng hugis dragon na liwanag at anino. Umaalingaw ito sa iba't ibang hugis dragon na rune sa halo sa ibaba. Hindi ito maisip ng mga manunood, at ang malakas na nanunood ng laro ay hindi rin makita kung ano ito. Maging ang 7 Shrek monsters na pinakapamilyar kay Tang Wulan, at maging ang kanyang mga guro ay hindi alam kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Guyana na sila na lang ni Tang Wulan ang natitira sa pagitan ng langit at lupa, dahil siya lang ang nakakaunawa sa kanyang ginagawa. Isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa aking puso, parang may nabara sa aking lalamunan. Sa 3 taon na iyon, sa wakas ay alam na niya kung bakit hindi siya bumalik sa 3 taon na iyon, at sa wakas ay alam niya kung ano ang ginawa niya sa 3 taon na iyon. Sa wakas ay naunawaan din niya kung bakit kapag bumalik siya muli, palagi niyang nararamdaman ang isang attachment na lubos niyang mapagkakatiwalaan mula sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya na huwag hayaang damaloy ang nakakapasong init sa kanyang mga mata, ngunit hindi na matigas ang kanyang puso sa sandaling ito. Nier, tama ka, palagi kang tama. Tama rin ako, at palagi akong tama. Kung ano ang ginawa niya ay dapat ang ginawa ko. Ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan, na nasa loob nito, mismo ay hindi maipaliwanag, at hindi naiintindihan ang nangyari. Naramdaman na lang niya na sa tabi niya, parang hindi mabilang na mga dragon ang nagbibigkas ng dragon chant, isang dragon chant na puno ng nostalgia. Siyempre alam niya kung ano ang Pulse Heiress, at iyon ang Reg Along iniwan sa kanya ng mga dragon ng Dragon Valley bago siya umalis sa Dragon Valley. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang Pulse Heiress na ito ay maaaring maging kapanapanabik. Sa sandaling ito, kahit na malabo niyang naramdaman ang tawag mula sa malayo, ang nostalgic na tawag mula sa mga dragon sa Dragon Valley sa kabilang eroplano. Gusto pa niya silang batiin, okay ka lang. Ang panlong stick ni Chenggu Zhangting na nakataas ng mataas ay hindi maaaring mahulog sa sandaling ito, dahil malinaw niyang naramdaman na ang kanyang panlong stick ay nanginginig, maging ang puting dragon sa ilalim niya ay nanginginig. Paano ito mangyayari? Alam niya kung anong uri ng dragon ang nakakabit sa kanyang coiling dragon stick, ito ay isang evil breaking dragon, isang napaka-espesyal na uri ng dragon. Hindi man lang siya nasa ilalim ng kontrol ng Dragon God, isa siyang outlier sa mga dragon. Siya ay isinilang na may natural na kalusugan, ngunit nabuo sa pamamagitan ng paghahalo ng matuwid na enerhiya ng langit at lupa. Masasabing dragon family ito, o masasabing hindi naman pure dragon family. Ngunit mayroon itong mga katangian ng pagsira sa ilang kasamaan. Gaano man kalakas ang kalaban, ang evil breaking dragon ay mamumulaklak na may hindi sumusukong espiritu, at kadalasan ay maaaring pahintulutan ang may-ari ng dragon cudgel na gumamit ng lakas ng higit sa sarili nito. Ang hindi sumusukong ideya sa unyielding stick technique, at maging ang mga paraan ng pagsira at paggamit ng batas, ay nilikha sa pamamagitan ng pag-aaral ng evil breaking dragon sa panlong stick ng makapangyarihang pamilya ng mga nakaraang dinastiya. Ngunit sa sandaling ito, ang evil poisoning dragon ay nanginginig ng hindi inaasahan, na nakaharap sa domain ng kalaban, may pakiramdam na nag-aalangan na sumulong. Hindi pa ito nangyari sa paggising ng Chenggu Zhangting martial spirit sa loob ng mga dekada, at wala pa akong narinig na kahit sinong malakas na lalaki sa pamilya na nagtataglay ng panlong cudgel martial spirit. Ang nakakabinging dagandong ng dragon ay tumunog sa sandaling ito, at ang pag-iisip sa paligid ng katawan ni Tang Wulan ay biglang naging ulan ng liwanag, at ang makulay na halo sa ilalim niya ay kumikinang ng maliwanag. Sa sandaling iyon, tila mayroong libu-libong tao. Daan-daang mga higanteng dragon ang bumangon, pinupuno ang espasyo ng buong talahanayan ng kompetisyon. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, ang nakasisilaw na eksena ng kompetisyon ay hindi pa naganap, ngunit ang nakasisilaw na tulad nito ay hindi pa nagagawa. Napalunok si Chenggu Zhangting, at ang puting dragon sa ilalim niya ay nilamon din. Sa buong kalawakan, mayroon lamang isang higanteng dragon na umiikot pabalik-balik, bumibigkas ng malakas na pag-awit ng dragon. Libu-libong dragon ang sumasayaw, nakakagulat sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ang lahat ng madla, kabilang ang mga nasa podium, ay nabigla ng hindi makagawa ng ingay sa sandaling ito. Nakaramdam pa sila ng hindi makahinga pagkatapos nilang masaksihan ng isang mahiwagang eksena. Ang mga makukulay na ilaw at anino ay sumisikat, at pagkatapos ay unti-unting kumukupas at nawawala. Nawala rin ang liwanag na naghahalo sa ilalim ng kanyang mga paa. Tanging si Tang Wulan, na lumulutang sa hangin, ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na mga kulay. Ang Chenggu Zhangting sa kabilang panig ay bumagsak din sa lupa, na ang sandata ng labanan ay nasa kanyang katawan pa rin, ngunit ang coiling dragon stick sa kanyang kamay ay nagbago. Wala na ang dragon sa panlong stick. Isang hubad na stick na lang ang natira. Naging kakaiba agad ang eksena. Si Effie sa commentary booth ay maaring ibuka lamang ang kanyang bibig sa oras na ito. Kapag naging ganito ang sitwasyon, wala siyang ideya kung paano ipapaliwanag ang eksenang nasa harapan niya.
Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan. Ngayon pa lang ay malinaw na niyang naramdaman ang pagtawag sa kanya ng mga dragon, kahit nakasama siya sa kaibuturan. Parang may nahawakan siya, pero hindi niya talaga mapigilan. Hindi naman ganoon ka-simple, dapat mag-guide mo sila. Namiss ko lang ang pakiramdam ng sandaling iyon, at ang lahat ay mabilis na nawala. Kaya lang ang battle armor area ng Chenggu Zhangting sa tapat, pati na rin ang dragon sa coiling dragon stick, lahat ay nawala. Sa pagtingin sa pulse area sa kanyang pulso, nakita ni Tang Wulan na ang makulay na liwanag dito ay nawala, na nag-iwan lamang ng isang transparent na kristal. Ngunit malabo rin niyang nararamdaman na ang walang kulay na kristal na ito ay naglalabas ng higop, na parabang may sinisipsip ito sa hangin. Sa oras na ito, napagtanto niya na ang Red Along ibinigay sa kanya ng mga Dragon Valley ay may ganoong epekto, ngunit hindi nila sinabi sa kanya kung paano ito gamitin, at hindi niya alam kung paano ito gamitin ngayon. Ngunit walang alinlangan na ngayon, pagkatapos na pasiglahin ang labas ng mundo, naglabas ito ng sarili nitong hininga. Mukhang kailangan kong pag-aralan itong mabuti pagbalik ko. Huwag mong isipin na maaari kang manalo sa ganitong paraan. Sa sandaling ito, isang boses na puno ng pagkabigo ang narinig. Noon lamang naalala ni Tang Wulan na siya ay nakikipaglaban pa rin, at ang kanyang kalaban ay may karibal sa pag-ibig. Kahit na si Chenggu Zhangting ay natakot sa kanyang puso, ang larong ito ay talagang napakahalaga para sa kanya. Hindi niya kayang mawala si Guyu ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, kaya kailangan niyang manalo sa larong ito. Habang nagsasalita, ang kanang kamay ni Chenggu Zhangting na nakapulupot na dragon stick ay nakasuporta sa kanyang katawan. Sa sandaling nasira ang domain, higit sa kalahati ng kanyang espiritong kapangyarihan ang sabay-sabay na nawala, at maging ang battle armor sa kanyang katawan ay naging madilim. Kung wala ang masamang dragon, nakamit niya ang hindi bababa sa 60% ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, hindi siya nasaroon ng loob sa oras na ito, kahit na siya ay mukhang may kumpiyansa, ang kanyang kaliwang kamay ay nakaunat, at may lumitaw sa palad ng kanyang kaliwang kamay. Ito ay isang bagay na ipinakita bilang isang hexagono. Tila isang piraso ng gray na bakal na plato, ngunit nang lumitaw ito, biglang lumabo ang liwanag sa kaninang nakakasilaw na entablado. Ito ay ang uri ng biglaang pagdilim, na parabang ito ay nagbago mula araw hanggang gabi sa isang iglap. Parang sumisipsip ng liwanag ang bagay na iyon. Pagkatapos ay dahan-daang bumangon ang iron sign mula sa kamay ni Chenggu Zhangting at lumutang sa hangin. Kasabay nito, ang bakal na palatandaan ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang buong 10 metro ang lapad na nasuspine sa himpapawid. Kabilang sa kanila, nakaharap sa direksyon ni Tang Wulan. Isang pakiramdam ng takot ang kumalat sa buong katawan ni Tang Wulan sa isang iglap. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na tila naninigas ang kanyang katawan, at isang hindi maipaliwanag na panginginig ang umuusad sa dagat ng espiritu. Sa ibabaw ng bakal na plato, lumitaw ang isang kakaibang ahas. Ang ahas na ito ay pinilipot ang katawan nito, at ang buong katawan ay ipinakita sa kulay abo at itim. Napakalaki ng dila, nasa gitna mismo ng bakal na plato. Sa pagkakataong ito ay bumukas ang mga mata nito. Nang makita ni Tang Wulan ang mga mata nito, ang kanyang buong pagkatao ay agad na nanigas, at maging ang enerhiya na dumadaloy sa battle armor ay tila nasilyuhan sa sandaling ito. Anong klaseng mata yan? Ang buong katawan ay pula ng dugo, tulad ng dalawang madugong kailaliman, na sinisipsip ang kaluluwa ni Tang Wulan. Hindi nakikita, malabong nakita ni Tang Wulan sa likod ng bakal na plato, lumitaw ang isang phantom figure na 100 metro ang taas. Ang kanyang buhok ay parang higanting ahas, at ang kanyang mga mata ay pula na puno ng dilim. Sa pangunawa ni Tang Wulan, ang lahat sa paligid nito ay tila naging madugong kailaliman. Nakita ni Chenggu Zhangting si Tang Wulan na huminto sa himpapawid, at ang kanyang katawan ay nagsimulang bumagsak pa atras ng hindi mapigilan, at isang ngiti-ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ikaw ang nagtanong nito. Humanap ng kamatayan mag-isa. Ang soul card na ito ay minana daw sa tunay na Diyos, ang sin body na si Medusa. Ito ay isang tunay na artifact, at gayon din ang kayamanan sa ilalim ng walang hanggang pamilya. Sa bawat oras na ito ay ginagamit, hindi mabilang na mga sakripisyo ang kailangan upang isakripisyo ang natitirang kaluluwa ng masamang Diyos na nakatago sa card na pinag-iisipan. Upang mapanatili ang pagkakaroon nito. Para sa soul-defying card na ito, hindi alam ng pamilyang Chenggu kung ilang soul beast ang napatay. Sa pagkakataong ito, para masigurado ang kanyang tagumpay, hiniram niya ang Dementing card na ito mula sa kanyang mga ninuno. Sinabi sa kanya ng mga ninuno noon na maliban kung kailangan niya, subukang huwag gamitin ang Desire card. Kung gagamitin mo ito ng isang beses, ang mga mapagkukunang kailangan upang ubusin ay masyadong malaki. Kung hindi lang para kay Gu Yana na napakahalaga sa kasalukuyang tore ng paghahatid ng espiritu, at sa pagkilala sa sinaunang Dongfeng, hindi niya magagamit ang card na lumalaban sa kaluluwa. Sa sandaling ang Dementing card ay nilalaro, ang kalaban ay walang alinlangan na mamamatay. Lumilipad ang kaluluwa. Wala pang exception sa kasaysayan ng paggamit ng artifact na ito sa sinaunang pamilya. Ang 100 metrong domain na ipinakita ni Tang Wulan ay talagang nakakatakot.
Bagamat hindi niya itinuring ang kanyang sarili sa huli, naramdaman ito ni Chenggu Zhangting sa sandaling iyon. Talagang hindi ito mababa sa limit daw Luo. Power, sa isang kahulugan, ang taong ito mula sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus ay mukhang hindi talaga ito mamaster. Ang ganitong banta ay dapat masakaw sa duyan, kahit na ito ay nakakasakit sa pamilya ng Blue Electric Tyrannosaurus. Sa makatuwid, noong ginamit ang conspiracy card, kahit si Chenggu Dongfeng ay bahagyang sumimangot habang nakatayo sa rostrum. Bagamat medyo nag-aatubili siya, mas mabuting alisin na ang ganoong banta. Kung hindi, ito ay malamang na maging isang malaking problema sa hinaharap. Medyo lumiit ang mga mag-aaral ni Guyana nang lumabas ang Soul Concentration Card, ngunit hindi nagtagal ay naging normal ang kanyang ekspresyon. Mula sa mga mata ng mga tagalabas, medyo malamig na ang itsura niya ngayon. Diyos ng kasalanan. Iyon ay walang iba kundi isang paninirang puri sa Diyos sa ikatlong antas. Kahit na ang Golden Dragon King ay kalahati lamang ng Dragon God, si Tang Wulan ay nakakuha lamang ng isang bahagi ng Golden Dragon King bloodline, ngunit iyon ay isa ring tunay na first degree na paninirang puri sa Diyos. Kahit na nagawang talunin ni Chenggu Zhangting si Tang Wulan sa pamamagitan ng pag-asa sa card na lumalaban sa kaluluwa, imposibleng patayin siya. Paanong ang kapangyarihan ng Golden Dragon King ay napakadaling manginig? Kung ang Golden Dragon King at Silver Dragon King ay madaling mapatay, ang mga Diyos ng God Realm ay hindi kailanman tatatakan ang Golden Dragon King sa God Realm, at ang Silver Dragon King ay nakatakas. Sa sandaling ito, hindi komportable si Tang Wulan ngunit nababaliw na. Naramdaman na lamang niya na unti-unting naninigas ang kanyang kaluluwa, at ang buong dagat ng espiritu ay tila natutuyo at nauubos. Kahit anong oras ang Soul Core o ang Dragon Core, may pangkalahatang pakiramdam ng pagiging petrified sa oras na ito. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong uri ng pressure. Ito ay isang pakiramdam mula sa loob palabas. Upang ilarawan ito sa pinakasimpleng termino, ito ay gumuho. Oo, ito ay isang pakiramdam ng pagiging nasa bingit ng pagbagsak. Kahit anong pilit niya ay hindi niya maalis ang pakiramdam na iyon. Ito ay masyadong hindi komportable. Gusto niyang sumigaw kapag hindi siya komportable, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Sa sandaling ito, biglang, may tila na antig sa dagat ng espiritu. Sa susunod na sandali, isang maliit na ginto ang biglang namukadkad, at ang lahat ng pagkalanta at paninigas ay pinainit ng ginto sa isang iglap. Ang espiritu ni Tang Wulan ay bumalik sa normal halos kaagad, at nakita rin niya ang maliit na ginto. Pagkatapos ay isang salita ang mahinang lumitaw sa kanyang isipan, isang salita na tila boses ng kanyang ama. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay hindi dapat manatili sa mundo. Sa susunod na sandali, siya ay ganap na gising. Sa mga mata ni Chenggu Zhangting, ang katawan ni Tang Wulan ay naging kulay abo-itim ng kaunti sa pamamagitan ng pagkinang ng card na lumalaban sa kaluluwa, at ang kanyang sigla ay mabilis na kumukupas. Ayon sa mga tala sa kasaysayan, ang taong pinarangalan ng lisensya ng pagninilay ay magsasabi ng katotohanan sa maikling panahon, at ganap na mawawala ng lahat ng sigla, pagkatapos ay magiging pulbos at tuluyang mawawala. Mamatay. Kung maglakas loob kang maging karibal ko, mamatay ka. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at isang kulay abong itim na hangin ang lumabas mula sa kanya, naging walang laman ang ulo ng babae, at nagpakawala pa ng isang matalim na sigaw na puno ng takot. Pagkatapos ay nakita niya na sa kanang kamay ni Tang Wulan, isang gintong liwanag ang namukadkad at naging isang malaking gintong trident. Ang mga mata ni Tang Wulan na naging malinaw at maliwanag ay tumingin kay Chenggu Zhangting, na ganap na tamad, at may biro sa kanyang mga mata. Hindi lang ikaw ang may mahiwagang kasangkapan. Ang aking ama ay isang Diyos. Ang gintong trident ay tumama na parang kidlat, na nagdala ng napakarilag na gintong halo sa hangin. Huwag! Halos sabay na sumigaw sina Chenggu Zhangting at ang Chenggu Dongfeng sa rostrum. Gayunpaman, sa oras na ito, walang sino man ang makakapigil dito na mangyari. Ang malaking talam ng halberd ng Golden Trident ay dumaan, ang Dementor card sa himpapawid ay bumangon, at naging hindi mabilang na mga fragment. Ang gininto ang halo ay umaalon, at ang lahat ng kulay abong itim na agos ng hangin ay nawala sa isang iglap, na walang iniwang bakas. Bakas. Binalot ng makinang na gintong liwanag ang buong katawan, ngunit nahulog din si Tang Wulan mula sa langit. Bumagsak sa lupa. Biglang, nagkaroon ng ulirat sa kanyang harapan, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na pumasok siya sa isang gintong mundo sa isang iglap. Ito ay. Ang paligid ay ginto, at isang marilag na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, ikalawang pagsubok ni Poseidon, simulan na. Ang Si God Trident ay tila inspirasyon ng Desire card, at ang pangalawang pagsubok na inilunsad sa oras na ito ay nagparamdam kay Tang Wulan na natulala. Dahil hindi pa tapos ang laro sa kabila. Kung nawala ka na lang ng di maipaliwanag, paano naman ang martial arts contest? Hindi ba siya malapit ng matalo? Hindi pwedeng mawala. Para man sa plano ni Guyu o Tang Sect at Shrek, hindi ako matatalo. Gayunpaman, hindi niya magawa ang marami ngayon. Nahila siya. Hindi ganoon kadaling makaalis dito. Maaari lamang itong tapusin sa pamamagitan ng pagpasa o hindi pagpasa sa pagtatasa. Huminga ng malalim at pigilan ang iyong pagkabalisa. Ngayong may nangyari na, kailangan mong harapin.
Ang paglutas ng problema sa lalong madaling panahon ay ang tamang gawin. Tinitigan ito ng mabuti, mayroong isang piraso ng ginto sa paligid, mayroong walang katapusang ginto, wala. Walang pagbabago. Ang unang pagsubok ay tila sumubok sa aking tiyaga, kaya ano ang pangalawang pagsubok na ito? Sa paghihintay ng mahabang panahon, wala pa ring gumagalaw. Si Tang Wulan ay nakaupo lamang na naka-crossleg, tahimik na dinadama ang lahat sa paligid niya. Sa pagkakataong ito, nandoon na ang lahat ng sariling kakayahan, hindi man lang nawala. With a keen sense, naniwala siya na kung may nangyari talaga, makaka-react agad siya. Sa sandaling ito, isang maliwanag na liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang puso nang walang babala. Nagulat si Tang Wulan, iniisip na may mangyayari, at mabilis na tumalbog. Pero tahimik pa rin ang paligid. Wala naman. Umupo ka ulit. Maghintay ng tahimik. Ang kanyang puso ay hindi kalmado, ngunit kung saan walang tunog o kahit na lahat ng iba pa, wala siyang magagawa. Lumipas lang ang oras ng 1 minuto. Maging si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, dahil ang lahat ng kanyang soul guide ay wala sa mundong ito, at siya ay parang kaluluwang pumapasok dito. Kaya naman, walang timer para sabihin sa kanya kung gaano na siya katagal dito. Paano gawin? Walang choice kundi maghintay. Sa simula, nagawang patatagin ni Tang Wulan ang kanyang isipan, ngunit habang tumatagal, hindi siya magugutom o inaantok sa lugar na ito kung saan wala, ngunit talagang wala. Hindi man lang nag-practice. Maaari niyang pakilyusan ang kapangyarihan ng espiritu, pakilyusan ang kapangyarihan ng chi at dugo, ngunit hindi niya maaaring linangin at hindi mapapatakbo ang mga ito. Kaya naman wala siyang magawa dito, tahimik lang siya mag-isip. Gayunpaman, kahit na napakaraming mga bagay na dapat isipin at oras upang mag-isip ng malinaw, tila walang katapusan ang oras dito. Ano ang pagsubok na ito? Sa patuloy na paglipas ng panahon, ang mentalidad ni Tang Wulan ay naging mas balisa, at ang iba't ibang negatibong emosyon ay nagsimulang lumabas ng walang hanggan. Nagsimula siyang mag-isip ng ligaw at nanlumo. Ngunit ito ay walang silbi, ito ay walang silbi. Kahit sumigaw siya, hindi siya makakatanggap ng kahit katiting na tugon. Tugon. Wala, wala. Sa maraming pagkakataon, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang kalungkutan. Nalaman ni Tang Wulan na dito, kahit gusto niyang saktan ang sarili, hindi niya maramdaman ang sakit. Napakalinaw ng kanyang isip, ngunit wala dito. Kung ang isang ordinaryong tao ay nasa ganoong kapaligiran, natatakot ako na malapit na silang mablock. Kahit nakakulong, may ilang tunog pa rin ang maririnig, ngunit dito, wala. Hindi alam ni Tang Wulan kung ilang beses niyang isinumpa si Chenggu Zhangting. Kung hindi niya inalis ang tatak na iyon, bakit pa siya muling pinapasok? Naramdaman pa niya na dapat niyang talikuran ang Sigod Trident, ang ganitong uri ng pagtatasa ay talagang napakasakit. Ngunit ang pag-iisip na ito ay pinigilan ng kanyang sarili sa isang sandali, alang-alang sa kanyang ama at upang mahanap ang kanyang mga kamag-anak, paano siya susuko. Ang Golden Trident ay ang tunay na coordinate. Ito ang pinakamahalagang coordinate na mahahanap muli ng ama sa hinaharap. Nagsimulang gumana ang espesyal na pagsasanay sa Devil's Island, at wala na ring magagawa, sinimulan ni Tang Wulan na pakalmihan ang sarili. Yung tipong tahimik na walang gusto. Dito, gising na gising siya at hindi man lang makatulog, pero kinakalma niya ang sarili. Mahirap gawin ito sa simula, ngunit sa loob ng maikling panahon, magkakahalo ang mga iniisip. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang hamaba ang oras na nakapasok siya sa katahimikan. Nalaman ni Tang Wulan na ang pakiramdam na ito ay tila napaka-interesante, na parabang nahihirapan siya sa kanyang sarili. Matapos makapasok sa katahimikan, maaari ding kumalma ang kanyang puso, nang hindi iniisip ito, hindi bababa sa hindi gaanong hindi komportable. Bukod dito, ang isip ay ganap na kumalma, at nalaman niya na marami sa mga problemang hindi niya naiintindihan noon ay nagsimulang maging malinaw. Ito ay totoo sa paglilinang at gayon din sa paghawak ng iba't ibang bagay. Sa makatuwid, sinimulan niyang subukang mag-isip pagkatapos ng bawat oras na siya ay napupunta sa katahimikan. Tuwing oras na ito, ang kanyang isip ay magiging partikular na malinaw. Kahit na wala akong maipakita dito, at hindi ako makapag-practice, ngunit kapag malinaw na ang aking isipan at naiisip at naiintindihan ko ang bawat problema, nararamdaman ko pa rin ang katuparan. Kaya, unti-unti siyang umangkop sa lugar na ito, umangkop sa kalmado, umangkop sa kalungkutan. Nagsimula siyang magkaroon ng ilang paraan para harapin ito. Ang katahimikan ay isang bahagi, ang pag-iisip ay isang bahagi, ang memorya ay isang bahagi, pag-alala sa lahat ng magagandang bagay, pag-alala sa kanyang sariling nakaraan. Palagi siyang naniniwala na hindi siya palaging nasa gintong mundo, at aalis siya dito balang araw. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-iba, nagiging mas malalim at mas kalmado. Ang kanyang puso ay pareho. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, o kung gaano katagal. Biglang lumitaw ang sinag ng liwanag sa kanyang isipan ng walang paabi. Iminulat lang ni Tang Wulan ang kanyang mga mata ng mahinahon, isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tapos na ang oras. Ang pangalawang pagsubok ni Poseidon, malungkot, natapos.
Isang taon para sa pangunahing eroplano. Isang taon. Nang marinig niya ang dalawang salitang ito, ang espiritu ni Tang Wulan ay nasa ulirat. Isang buong taon ba talaga siyang nanatili sa mundong ito nang wala? Ang lakas ng pakiramdam ay kumalat sa buong katawan, at ang maingay na boses ay biglang lumitaw, na naging dahilan upang hindi komportable si Tang Wulan. Ang liwanag sa paligid ay magulo, at iba't ibang tunog ang sunod-sunod na dumarating. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, nalaman niyang nasa lugar pa rin siya tulad ng dati, sa Mingdu Stadium. At sa hindi kalayuan sa harapan niya, si Chenggu Zhangting ang gumawa ng nakakatusok sa puso, at sumugod pa ng hindi pinapansin ang kanyang imahe. Dang! Subconsciously itinaas ang golden trident sa kanyang kamay. Ang gininto ang trident ay tila gumaan muli, at ramdam pa ni Tang Wulan ang tunog ng mga alon na nagmumula rito. Ang patpat na panlong na walang masamang dragon ay nabasag sa gintong trident, ngunit hindi man lang ito makatilamsik ng kaunting halo. Umatras ng ilang hakbang si Chenggu Zhangting. Tapos bigla siyang natigilan. Dahil sa sandaling iyon, nakita niya ang mga mata ni Tang Wulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng biro at pagmamalaki sa unang sandali, ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay sobrang kalmado at malalim. Ang malinaw na mga mata ay parang malalim na pool. Nakaturo sa harap ng golden trident sa kanyang kamay, isang salita ang lumabas sa bibig ni Tang Wulan, bawal. Pagwawalang kilos, instant pagwawalang kilos. Napanatili pa rin ni Chenggu Zhangting ang ekspresyon ng nakaraang sandali, ngunit nalaman niyang wala na siyang magagawa. Dragon King Slash. Libo-libong gininto ang sinag ng liwanag ang agad na sumanib sa isa, na may walang humpay na pagsulong, na may desperadong pagsisikap, puno ng kaluwalhatian ng hari. Sa sandaling ito, si Tang Wulan ay tila naging Panginoon ng langit at lupa, at sa gininto ang trident, ito ay isang gininto ang talam ng liwanag na tila sumalubong sa oras at espasyo. Ipinagbabawal na oras at espasyo, pinutol ng Dragon Emperor. Isang taon ng katahimikan, isang taon ng pag-iisip, isang taon ng kaliwanagan. Sa wakas, ang kaharian ng pagbabalik panahon ay sa wakas ay nakipag-isa sa matulis, desperado, at makaharing landas, at naging ganitong estilo, ang Dragon King. Tanging kay Tang Wulan, ipinagbabawal ng Dragon Emperor ang batas. Boom! Isang liwanag at anino ang lumitaw sa harap ni Chenggu Zhangting halos kaagad. Ang solidified space-time ay distorted, at hindi mabilang na punit-punit na bitik ang nagpapawatek-watek sa espasyo. Ang mga proteksyon na kalasag sa buong Mingdu Stadium ay nabasag sa isang iglap. Ang malupit na dagandong ng dragon ay umalangaw na may kaunting kalungkutan. Isang malaking halo ang sumabog, na inilabas ang katawan ni Tang Wulan sa di kalayuan. Sa lupa, isang malalim na kanal ang naiwan. Hindi mabilang na malalalim na bitak ang lumitaw sa buong yugto ng kompetisyon. Tumayo si Chenggu Dongfeng sa harap ni Chenggu Zhangting na may asul na mukha, hinarangan ang kanyang apo. Sa oras na ito si Chenggu Zhangting ay nasa lupa na sa kawalan ng pag-asa, habang ang coiling dragon stick sa kanyang kamay ay ganap na naging 2 piraso. Walang pinsala sa battle armor sa kanyang katawan, ngunit ang nakakatakot ay mayroong linya ng dugo sa kanyang noo na bumababa. Kumakalat, bagamat parang nagkamot lang sa balat, marahas pa ring umaapaw ang dugo. At ang sinaunang hanging silangan na nakatayo sa kanyang harapan ay hawak ang kanyang sariling coiling dragon stick sa kanyang kamay. Ang nakakatakot ay mayroon ding malalim na marka sa kanyang coiling dragon stick, at halos 1/4 nito ay kailangang putulin. Gusto mo? Tsaka sa mukha niya, meron talagang linya ng dugo pababa sa bewang at tiyan. Bagamat tinatakan niya ang kanyang bloodline sa unang lugar, hindi kasing miserable ang hitsura ni Chenggu Zhangting, nasugatan pa rin siya. Sino si Chenggu Dongfeng? Ang master ng spirit spreading pagoda, ang ultimate Daoluo, isang dakilang kapangyarihan ng isang henerasyon. At least isa rin siyang powerhouse above the demigod level. Nahuli man siya, ilang tao sa mundo ang makakasakit sa kanya. Paanong hindi mabigla ng Golden Trident ang madlas sa lakas ng isang suntok at pagkawasak? Kalmado ang mga mata ni Tang Wulan, binawi niya ang Golden Trident, at mahinang sinabi, "Nataman ko ang apo ko, lalapit ba si Lolo?" Huminga ng malalim si Chenggu Dongfeng, pinigilan ang galit at pagkabigla sa kanyang puso, at sinabi sa malalim na boses, "Sumuko na si Chenggu Zhangting. Kinunan ko ito para protektahan ang kanyang buhay." Oo, kung hindi dahil sa napapanahong pagkilos ni Chenggu Dongfeng, si Chenggu Zhangting ay higit pa sa isang bloodline. Natatakot ako na baka maputol ang buong tao. Bagamat hindi mapigilan ng 3 character battle armor na may malakas na defensive power ang Golden Trident ni Tang Wulan. Ipinagbabawal ng Dragon Emperor ang batas, ipinagbabawal ang oras at espasyo, at pinutol ang Dragon Emperor. Ang ipinagbabawal ay hindi lamang ang daloy ng oras at espasyo, kundi pati na rin ang lahat ng depensa. Sa makatuwid, ang suntok na ito ay hindi pinansin ang depensa. Ang lahat ng kagamitan sa pagtatanggol ay walang silbi. Ito ang dahilan kung bakit kahit si Chenggu Zhangting ay halatang hinarangan ang pag-atake ni Tang Wulan at ginamit ang domain para itumba siya sa hangin, ngunit siya ay nasugatan din. Maging ang Wan Panlong stick ay na-trauma. Ngumiti si Tang Wulan nang walang pakialam. Sa katunayan, nasiyahan na siya sa resultang ito at hindi na siya makontento.
Bagamat hindi ko alam kung bakit tila isang saglit lang ang lumipas mula nang ako ay nasa pangunahing eroplano noong taon ng ikalawang pagsubok ng Sigad. Ngunit sa wakas ito ay isang magandang resulta, hindi ba? Ibinuka ni Effie ang kanyang bibig ng tatlong sunod-sunod na hindi gumagawa ng ingay. Walang alinlangan na ang walang hanggang silangan na hangin ay nasa matinding galit. Sa oras na ito, mas mahusay na huwag gumawa ng tunog. Kung hindi, kapag nagalit ka, mahihirapan ka. Ang mga manunood ay kumukulo na sa oras na ito. Jade Dragon Moon, Jade Dragon Moon, Jade Dragon Moon. Na-broadcast ito sa buong kontinente. Halos lahat ng Soul Master enthusiasts ay nanunood ng larong ito. Hindi nagtagal ang buong laro, ngunit tiyak na mailalarawan ito bilang lubhang kapanapanabik. Mula sa simula ng matinding pang-aapi ni Chenggu Zhangting, hanggang sa biglaang paglitaw ni Tang Wulan ng isang napakalakas na 100-meter domain reversal, hanggang sa huling Golden Trident ay gumawa ng dalawang shot, kahit na natroma ang may-ari ng Spirit Spreading Pagoda. Ang eksenang ito ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Biglang umabot sa ibang antas ang pagsusuri ng lahat sa yulungyo na ito mula sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus. Ang taong kayang saktan ng hanging silangan sa buong panahon, gaano kalakas ang kanyang lakas. Kahit na ito ay ang parehong extreme Daoluo, maaaring hindi nito madaling saktan ang malakas sa parehong antas. Walang alinlangan, siya ang ganap na bituin ng hinaharap, at halos lahat sa sandaling ito ay naniniwala na siya sa hinaharap ay tiyak na magiging limit Daoluo. Maging si Erming sa mga kinatatayuan ay bamuka ng gusto ang kanyang bibig sa oras na ito at hindi makapag-abala na kumain ng merienda. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Yuan Enyahui sa tabi niya, at same time na sinabi, babae. Ngayon ay sinipa ko na si XEXE, huli na para habulin si Wulan. Namula ang mukha ni Yuan Enyahui, huwag magsalita ng kalokohan, may guyana na si Wulan. Kumislap ang mga mata ni Erming, umiling, at sinabing, imposibleng magkasama sila. Kung gayon hindi mo na kailangang isipin iyon. Nakikita mo ba, Senyor, anong kakainin natin mamaya? Agad na kinuha ni XEXE ang usapan. Galit na sinampal siya ni Erming at sinabing, mad-ulash ka. Gamitin ang mga kaisipang ito sa paglilinang. Natural na alam ni Yuan Enyahui na nagbibiro din si Erming, at sinabi sa kanya, bakit hindi ko naintindihan ngayon lang, bakit malinaw na natalo ni Chenggu Dongfeng ang kapitan sa huling sandali, ngunit nasugatan pa rin siya. Sinabi ni Erming sa malalim na boses, napakahusay na bata ni Wulan. Talagang, ubo. Well, ang huling haplos niya ay dapat na kombinasyon ng iba't ibang kakayahan niya, at maging ang kapangyarihan ng domain at batas. Ang napakalakas na suntok ay mukhang simple, ngunit tumagal ito ng halos lahat ng kanyang sariling oras. Bilang karagdagan, ang ginintoang trident sa kanyang kamay ay isang napakalakas na artifact, at ang walang hanggang bahagi ng Dongfeng ay hindi handa para sa pinakamatagumpay na bahagi ng Dongfeng. Ang pagtatanggol ng tatlong karakter ay tiyak na hindi mapipigilan, at sa palagay ko ay hindi ito kayang gamitin ni Wulan, ngunit hindi niya kayang patunayan ang kanyang kakayahan sa ngayon. Bulong niya sa huling pangungusap. Sa oras na ito, maganda rin ang kanyang kalooban. Sa Tang Wulan, nakita niya ang pag-asa para sa hinaharap. Talagang umaasa siyang lalakas si Tang Wulan. Kung mas malakas si Tang Wulan, mas malaki ang posibilidad na mahanap ang God Realm. At sa pagsupil sa God Realm, paano mapahiya ang Daoluo continent sa lahat ng panig, at iba't ibang krisis ang madalas na lumitaw. Nanalo si Yulongyu. At nasaktan din ang walang hanggang silangan na hangin. Dahil isa itong live na broadcast sa buong kontinente, hindi mapipigilan ang balitang ito kahit napigilan ang pagkalat ng Spirit Tower. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa kanila na kontrolin ang lahat ng media, hindi banggitin na ang lahat ng ito ay lumitaw sa ilalim ng atensyon ng publiko. Sa ilang sandali, ang larong ito ay naging paksa ng talakayan para sa lahat, at ito ay mas kapanapanabik para sa lahat. Sa pagtatapos ng ikatlong pangkat ng mga kompetisyon, sa wakas ay lilito ang ikatlong grupo, at ito ang magiging isa sa 10 huling pwesto sa buong Martial Arts Recruitment Conference. Ito ay ang pagkakatawang tao ni Tang Wulan ni Yulongyu. Dahilan ni Chuanling na maalis si Chenggu Zhangting. Halos himatayan si Chenggu Zhangting nang tumama siya sa entablado, hindi alam kung galit siya o nasaktan. Pangit din ang mukha ni Chenggu Dongfeng, parang tumutulo ng tubig. Ang kaiyahiyang pagkawala ni Chenggu Zhangting ang pangalawa, at ang pinakamahalagang bagay ay nawasak ang pinakamataas na destiny card ng pamilya. Paano niya ito ipinapaliwanag sa kanyang mga ninuno? Bukod dito, ang lakas ng Yulongyu na iyon at ang katakutan ng artifact sa kanyang kamay ay gumawa din ng malaking alarma sa kanyang puso. Ito ay palaging ang maalamat na Blue Electric Tyrannosaurus Rex na pamilya ay napakalakas, na hindi niya inaasahan noon. Ngunit kung tutusin, siya ang master ng Spirit Pagoda, at habang galit, agad siyang gumawa ng iba't ibang paggamot. Ang balita ay inilabas sa labas ng mundo, na sinasabing lumitaw sa larangan ng paglalaro para lamang protektahan ang kaligtasan ni Chenggu Zhangting. Sa oras na iyon, ang pag-atake ni Yulongyu ay lampas sa sariling kontrol ni Yulongyu. Kung hindi niya ito pipigilan, si Chenggu Zhangting ay papatayin.
At ang Martial Arts Recruiting Conference ay isa lamang engranding pagtitipon ng mga paligsahan, dapat walang kamatayan, kahit na hindi si Chenggu Zhangting kundi ibang tao, siya ang makakarating. Tungkol naman sa kanyang mga sugat, hindi siya umiwas dito. Una, lubos niyang pinuri ang lakas ng armas ng Yulungyo, ipinahayag na ito ang pinakamalakas na artifact na nakita niya, at binati rin si Yulungyo. Malabong sinabi na siya ay nasugatan dahil sa kanyang pansamantalang hitsura, kawalan ng paghahanda, at takot na masaktan si Yulong Yayan. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng balita, hanggat maaari ay ikakalat ng partido ang mukha ng Spirit Tower na nawala sa larong ito. Ngunit ang katotohanan ay ang katotohanan. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata na ang huling tatak ng Yulungyo na pinutol ay hindi pangkaraniwan. Siyempre, sa pamamagitan ng mga pahayag ng walang hanggang silangan na hangin, si Yulungyo ay itinulak sa tuktok ng bagyo, at ang ginintoang trident ay naging ganoon din. Mahahalagang paksang tinatalakay sa mga lansangan. Anong klaseng artifact yan? Pinagnanasaan hindi ko alam kung saan. Gaya ng inaasahan, ang Martial Arts Recruiting Conference ay muling naging focus ng atensyon ng lahat, tulad ng orihinal na plano ng Spirit Spreading Pagoda, ngunit ang direksyon ng focus ay medyo naiiba sa orihinal nilang hinulaang. Ang malakas na pakiramdam ng panghihina ay naging dahilan upang si Tang Wulan ay halos kumalma at lumakad palabas ng playing field. Agad niyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan, si Tang Men, isang kotse na walang anumang karatula, sinundo siya sa labas ng stadium. Pinutol ng salamin ng kotse ang lahat ng tingin mula sa labas, at naghihintay sa kotse ang dalawang Extreme Daoluo, Zhang Xin at Holy Spirit Daoluo Yali, na naghihintay sa kotse. Walang alinlangan, nag-aalala sila na si Tang Wulan, na tinititigan, ay makalkula, kaya't silang dalawa ay dumating. Napaka-overdrawn mo sa pag-iisip. Inilagay ni Yali ang isang kamay sa noo ni Tang Wulan, at ang malambot na banal na liwanag ay nagpalusog sa kanyang espiritual na dagat. Nakahinga si Tang Wulan nang makita niya sila, at hindi man lang siya makapagsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, medyo muling nagningning ang kanyang mga mata, at mahinang tinapik ang palad ni Yali, "Nay, ayos lang po ako." Ang kanyang kahinaan ay hindi lamang nagmula sa huling suntok ng Dragon King Slash, kundi pati na rin sa nakaraang libong dragon na sumasayaw. Pareho nitong lubos na naubos ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Bukod dito, ang tiyak ni Tang Wulan ay kung hindi dahil sa pag-ulan noong taon ng ikalawang pagsubok ng Sigad, na lubos na nagpapataas ng kanyang kontrol sa kanyang espiritual na kapangyarihan, hindi sana niya ginamit ang Dragon Emperor Slaying. Inubos ng dalawang malalaking galaw ang halos lahat ng kanyang mental power ng konkretong antas ng pag-iisip. Ang kapangyarihan ng Dragon Emperor Slash ay nakabatay sa premise na kumukonsumo ito ng maraming mental power. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhang Xin at sinabing, "Wulan, ngayon ay medyo malaki ka sa limelight. May ilang oras pa bago ang huling imbitasyon ng paligsahan sa martial arts. Natatakot akong magkaroon ng kaunting kaguluhan." Mapait na ngumiti si Tang Wulan, "Ayokong maging ganito noong una." Isang biglaang epiphany lang ang dahilan kung bakit hindi ko namamalayan na gumamit ng trick na iyon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaganda ang epekto nito. Kahit ang sinaunang hanging silangan ay nasaktan. Siyempre, ang hindi niya sinabi ay gusto niya talagang patayin si Chenggu Zhangting sa oras na iyon. Pinatay siya ni Chenggu Zhangting gamit ang card na lumalaban sa kaluluwa at isang karibal sa pag-ibig. Siyempre, gusto rin niyang tuluyang putulin ang kalaban. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Zhang Xin, sa sandaling iyon, kami ni Yali ay nagkaroon din ng nakakagulat na pakiramdam. Mabuting tao, hindi ko inaasahan na gagawa ka ng ganoong mahiwagang kasanayan. Kung patuloy kang magsasaliksik, tiyak na ikaw ang magiging pinakamahusay sa mundo ng Soul Master. Isa sa mga makapangyarihang diskarte sa pag-atake. Ang kakayahang gumawa ng ganoong pagsusuri sa kanyang limitasyon sa pagkakakilanlan ni Daoluo ay nagpapakita kung gaano niya pinahahalagahan ang pag-atake ni Tang Wulan ngayon lang. Bahagyang tumanggaw din si Yali, "Ayos lang, mayabang lang. Dumating kami sa pagkakataong ito, at hindi namin intensyon na maging low profile. Nagstay din kami ni Zhang Xin sa Blacksmiths Association nitong mga araw na ito para makita kung sino ang maglalakas loob na pumunta at magtayo. Mga panahon. Not to mention your uncle. No one dares to offend a master craftsman." Tumanggaw si Tang Wulan, masyadong mahina ang kanyang espiritu, hindi na siya nagsalita pa, pumikit na lang at pinakalma ang kanyang isipan. Ang kanyang puso ay huminahon halos kaagad, at ang kanyang lakas ng kaisipan ay mabilis na nakabawi sa kumpletong katahimikan. Ang isang taon ng kalungkutan ay hindi walang kabuluhan, ito mismo ay isang mahusay na ehersisyo para sa kanya. Tumayo si Guyana sa medical room, tinitingnan si Chenggu Zhangting na nakahiga sa kama na may maputlang mukha, ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap. Mahigit isang oras nang nakoma si Chenggu Zhangting. Ayon sa diagnosis ng Hilang Spirit Master, ang kanyang koma ay mas mahalaga dahil sa kanyang mood, at wala siyang masyadong maraming pinsala. Karamihan sa Dragon Emperor Slash ni Tang Wulan ay hinarang ni Chenggu Dongfeng, ngunit isang matalim na punto ang tumusok sa kanyang balat. Isa rin siyang title Daoluo kung tutuusin, at ang kanyang sariling kapangyarihan sa pagtatanggol ay sapat pa rin.
Nagmadali si Chenggu Dongfeng upang harapin ang iba't ibang bagay, at inayos ni Guyana ang paggamot kay Chenggu Zhangting dito. Sa mga sandaling ito, napakabagabag ng puso niya. Forbidden Time, ang Dragon Emperor Slash ay makapangyarihan, ngunit talagang nabigla ito sa kanyang kaluluwa, ngunit mukhang ang libong dragon na lumilipad sa paligid sa 100 metrong kaharian. Iyon ang pagkilala sa Dragon Clan. Matagal na niyang nakita ang Pulse Heiress ni Tang Wulan, ngunit hindi niya inaasahan na ang Pulse Heiress na nakapaloob dito ay isang purong paggalang. At mula sa pagkonkreto ng maling pag-iisip na iyon, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ito, at naunawaan kung ano ang ginawa ni Tang Wulan sa loob ng 1,000 araw at gabi nang siya ay mawala. Kahit na siya ay may bloodline ng Golden Dragon King, siya sa huli ay isang tao sa halip na isang dragon. Gayunpaman, umasa siya sa kanyang sariling lakas upang ibaon ang lahat ng mga buto ng kilya ng buong sementeryo ng dragon upang mailagay ang mga ito sa lupa para sa kaligtasan. Malinaw pa rin niyang naaalala na sa oras na iyon, ang buong espasyo ng Longgo ay hindi matatag, at mas lalo siyang nag-aatubili na harapin siya sa oras na iyon, kaya dali-dali siyang umalis, at naging abala sa iba't ibang bagay mula noon. Pero nawala na siya. Sa loob ng mahigit 3 taon at 1,000 araw, hindi na siya nagpakita, at sa oras na iyon, hindi na niya mabuksan muli ang Dragon Valley. Ito ay lumiliko na siya ay naruroon, at tahimik na inililibing ang mga labi ng lahat ng mga dragon doon. Ang kabaitang ito sa mga dragon ay hindi na basta-basta may larawan sa mga salita. Sa oras na iyon, malayo siya sa pagiging malakas. Ang haba ng buhay ng mga tao ay limitado, at ito ang limitasyon na maaaring mabuhay ang mga ordinaryong tao hanggang sa 100 taong gulang. Ginugol niya ang 3% ng kanyang buhay, at ito ay isang napakahalagang 3% noong bata pa siya, tinitiis ang kalungkutan, at inilibing ang libu-libong dragon doon ng walang pag-aalinlangan. Hindi nakakagulat na pagkatapos ng oras na iyon ay bumalik siya, ang kanyang soul power cultivation base ay hindi gaanong napabuti, at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para gawin ang bagay na iyon. Ang pagkakaibigang ito na puno ng pasasalamat ay pinalapot ng Dragon Soul sa Pulse Heiress, ito ay tulad ng kanyang anteng-anteng, walang dragon ang makakasakit sa kanya, kahit na ang masamang dragon. Dahil siya ang dakilang benefactor ng Dragon Clan. Ang mga masalimuot na kaisipan ay lumitaw sa kanyang isipan, ngunit sa panlabas ay tila napakakalma niya. Sa sandaling ito, isang medyo namamaos na ubo ang tumunog, at si Chenggu Zhangting, na nakahiga sa kama, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Nakita niya si Guyana sa unang tingin, unti-unting bumalik ang kanyang mga iniisip, at ang kanyang emosyon ay nagpakita ng mga palatandaan ng pananabik. 2 hakbang pasulong si Guyana, lumapit sa kanya, at may ibinulong sa kanyang tainga. Si Chenggu Zhangting ay nanatiling tulala, at ang kanyang pananabik ay lubos na naibsan. Totoo. Nana, pasensya na, wala akong kakayahan, natalo talaga ako. Kasalanan ko ang lahat. Napapikit si Chenggu Zhangting sa sakit. Huwag ka masyadong mag-isip, magpahinga ka muna ng mabuti, at ako na ang bahala sa iba. Huwag kang mag-alala kay Lolo. Kung masisira, basta maayos ang mga tao. Malumanay ang boses ni Guyana, na parang may dalang espesyal na uri ng mahika. Nang marinig ang kanyang boses, unti-unting kumalma ang ekspresyon ni Chenggu Zhangting. Nana, napakabait mo. Hush! Stop talking, magpahinga ka muna. Mahinang sabi ni Guyana. Si Chenggu Dongfeng ay nakatayo sa pintuan, tinitingnan ang 2 tao sa silid. Ang kanyang mga kilay ay nakakunot, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo nakaka-relax. Siya ay lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Guyana, ngunit ang pagkawala ng Dementor card ay napakahusay para sa pamilya. Lalo na ang pagkatalo sa naturang martial arts contest, kaya hindi talaga siya makapagpaliwanag sa kanyang mga ninuno sa bahay. Ang mga ulap at ambon ay napapalibutan ng walang katapusang ulap at ambon. Sa mga ulap at ambon, ang mga higanteng dragon ay sunod-sunod na nagsusumigaw, na naglalabas ng mga patch ng makulay na liwanag at anino. Puno ng kagalakan ang kanilang mga pag-awit ng dragon, at pinalibutan nila siya, na tila nagbubunyi. At si Tang Wulan ay nasuspine sa ulap na ito. Hindi niya alam kung paano siya napunta rito, pero totoo lahat ng nararamdaman niya. Ano ito? Sa sandaling ito, isang malaking gintong dragon ang biglang lumitaw sa ilalim niya. Bago pa siya makapag-react, ang dragon, na mahigit 100 metro ang haba, ay itinulak siya pataas at pinatayo siya mismo dito. Sa itaas ng kanyang ulo, isang malakas na pag-awit ng dragon ang lumabas mula sa kanyang bibig, at agad na naging sanhi ng paglipad sa paligid ng mga dragon at palibutan sila. May isang masayang dragon chant, nag-aagawan sa isa't isa. Salamat sa pagpayag na makatulog kami ng mapayapa. Salamat sa pagtatanim ng mga binhi para sa lahi ng dragon. Salamat, aming patriarch, aming Diyos ng dragon. Sa sandaling ito, isang ideya ang bumuhos sa isip ni Tang Wulan, at agad na sinundan ng pagdagsa ng libu-libong emosyon. Ang biglaang pag-agos ng maraming impormasyon ay agad na nagparamdam kay Tang Wulan na parang sakit ng ulo. Sa kabutihang palad, ang kanyang mental na kapangyarihan ay sapat na malakas, at pagkatapos ng maikling panahon ng pagbagay, unti-unti siyang nagkaroon ng ilang mga ideya. Dragon Valley. Sa wakas ay alam na niya kung saan nanggaling ang mga dragon na nasa harapan niya.
Sa oras na maabot niya ang kanyang antas ng espiritual na paglilinang na may konkretong pag-iisip, hindi na siya magkakaroon ng mga pangarap, at ang lahat ng mga panaginip ay magiging tunay na mga pagpapakita. Ganito lang. Ang Pulse Ares sa kanyang Pulso, na tinawag ng mga higanteng dragon na ito na luha ng Dragon God, ay isang artifact na iniwan ng Dragon God noong panahong iyon, hindi ang resulta ng mga dragon na ito. Sa simula, mayroong mga labi ng Dragon God na naiwan sa Dragon Valley, na naglalaman ng tunay na espiritu ng Dragon God. Ang tunay na espiritu ng Dragon God ay palaging nagbabantay sa buong sementeryo ng dragon at nagpausog sa mga buto ng dragon sa sementeryo ng dragon, bilang pag-asam sa hinaharap. Mayroong sandali ng muling pagbabangon. Gayunpaman, nang pumasok si Tang Wulan, ang tunay na espiritu ng Dragon God ay inalis ng isang buhay na may hininga ng Dragon God. Sa oras na iyon, si Tang Wulan ay isa pang taong may espiritu ng dragon. Ang buong espasyo ng sementeryo ng dragon ay posibleng gumuho anumang oras dahil sa pagkawala ng tunay na diwa ng Diyos ng dragon. Sa oras na iyon, dahil ang aura ng Dragon God sa katawan ni Tang Wulan ay nagpatatag sa buong eroplano, at dahil mismo sa presensya niya kaya hindi talaga gumuho ang eroplano ng Dragon God Cemetery. Pagkatapos ay inilibing niya ang lahat ng mga buto ng dragon sa sementeryo ng dragon ng higit sa 3 taon, at ang lupa ng sementeryo ng dragon ay naglalaman ng enerhiya na pinangangalagaan ng tunay na espiritu ng Diyos ng dragon, at ang bawat nakabaon na buto ng dragon ay tila itinanim. Ang mga binhi nito ay katumbas ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong mapanatili ang kanilang espiritualidad. Kasabay nito, ang sariling dragon spirit ni Tang Wulan ay naging mas matindi pagkatapos na masipsip ang dragon soul. Sa sementeryo, dahil ang mga buto ng dragon ay nakabaon sa lupa, hindi nito maaabsorb ang tunay na espiritu ng Diyos ng dragon mula sa himpapawid. Ang pansit ay unti-unting naging matatag sa nakalipas na 3 taon. Sa huli, ang buong eroplano ay nailigtas. Bagamat ginawa ito ni Tang Wulan nang hindi sinasadya, katumbas siya ng pagliligtas sa buong sementeryo ng Dragon Clan. Matapos ang mga taong ito ng pagbubuntis, ang mga buto ng dragon sa sementeryo ng dragon ay unti-unti at ganap na nakabawi sa espiritual. Sa pagluha ng Diyos ng dragon, sa wakas ay nakipag-ugnayan sila kay Tang Wulan. Siyempre, ito rin ay dahil ang espiritual na paglilinang ni Tang Wulan ay umabot sa antas ng konkretong pag-iisip, kung hindi ay hindi ito maaaring kumonekta. Ang kapangyarihan ng nakaraang domain ay nagmula sa projection ng Dragon God Cemetery, at ang gintong dragon na may dalang Tang Wulan sa oras na ito ay ang Bright Dragon King sa siyam na anak ng Dragon God. Siya rin ang pinakamakapangyarihang anak ng Dragon God. Ang espiritu ng dragon ng maliwanag na hari ng dragon ay napakahusay na napanatili. Sinabi niya kay Tang Wulan na nararamdaman niya na ang aura ng Diyos ng dragon sa katawan ni Tang Wulan ay naging mas matindi. Kung isang araw ay mahahanap niya ang nag-alis ng tunay na espiritu ng Dragon God existence, na binabawi ang tunay na espiritu ng Dragon God at pinagsasama ang hininga ng isa, posibleng buhayin ang buong Dragon Clan. Sa prosesong ito, handa silang lahat na tulungan si Tang Wulan anumang oras, tinutulungan siya sa pagluha ng Dragon God. Inaabangan nilang lahat ang araw na gumaling ang Dragon Clan. Iyon ang kaso. Ngunit kung ang Dragon Clan ay gumaling, ikaw ba ay nasa maliit na eroplano ng Dragon Clan Cemetery, o babalik ka ba sa Daoluo Continent? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ng maliwanag na hari ng dragon, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin at nararamdaman ko ang iyong mga iniisip. Ang iyong pinagmulan ay isang tao. Bagamat hindi mo naiintindihan kung bakit mayroon kang hininga ng Dragon God sa iyong katawan, masasabi ko sa iyo na hindi mo ito kailangan. Mag-alala. Ang aming Dragon Clan ay ang pangunahing puwersa sa God Realm upang maglunsad ng digmaan laban sa mga Diyos. Ang Diyos ay nagtatangi laban sa ating Diyos na realm, at wala na ang Diyos, ngayon ay wala na, at wala na ang Diyos. Sa pamumuno ng Diyos, hindi na tayo ang mga divine beast sa God Realm, kundi mga ordinaryong dragon lang, kahit bumalik tayo sa pangunahing eroplano, hindi na natin gusto ang walang buhay na tema. Natigilan si Tang Wulan, nararamdaman mo rin ba ang kakulangan ng enerhiya sa buhay sa pangunahing eroplano? Bumantong hininga ang maliwanag na hari ng dragon, syempre ramdam ko na ang maliit na eroplano ng Dragon Tomb ay nakadepende sa pangunahing eroplano. Kitang-kita natin ang mga pagbabago sa pangunahing eroplano. Bagamat ang ating mga dragon ay hindi na makapangyarihan, mythical beasts, ngunit kung sila ay talagang makakabawi, magkakaroon ng ilang mga kapangyarihan na siniraan ng mga Diyos pagkatapos ng lahat. Tawid tayo sa kalawakan, kung saan ito ay makakahanap ng isang bagay na nababagay sa iyong kaligtasan ng buhay. Tao. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan. Sa lakas ng Dragon Clan, kung talagang naka-recover siya at nakarating sa Daoluo Continent, baka may gagawin siya. Kahit na ang mga dragon ay hindi laban sa mga tao, sila ay mga kaluluwang hayop sa isang kahulugan, hindi ba sila maaaring salakayin ng mga tao? Ang mga dragon ay lahat ng kayamanan. Well, if there is a chance, if I can meet the existence you mention, I will definitely try to help you recover. But, how do I find that person? Hindi maiwasang magtanong ni Tang Wulan. Ang maliwanag na hari ng dragon ay nagsabi, madarama mo ito. Kapag ang iyong lakas ay umabot sa rurok ng mundong ito, mararamdaman mo ito. At ang araw na iyon ay hindi malayo.
Naghintay kami sa nakalipas na hindi mabilang na mga taon, at wala kaming pakialam kung maghintay pa kami. Saglit. Mapalad, salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Ikaw ang tagapagbigay ng buong dragon, sa bawat oras na ginagamit mo ang mga dragon, sa bawat oras na ginagamit mo ang mga dragon. Pagtawag sa maliit na eroplano kung nasaan kami, kailangan mong magtrabaho ng husto upang mapabuti ang iyong espiritual na kapangyarihan, dahil mas malakas ang iyong mental na kapangyarihan, mas malakas ang tawag sa amin, at mas mahusay na pagbubukas ng mga channel sa kalawakan, na nagpapahintulot sa amin na maghatid ng mas maraming kapangyarihan upang tulungan ka sa bawat oras na ginagamit mo ang mga luha ng Dragon God, kailangan mo nang hindi bababa sa 7 araw upang makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa upang mapunan ito. Curious na nagtanong si Tangulan, iyan ba ang field? Sinabi ni Bright Dragon King, hindi iyon ang domain, kundi ang summoning circle ng Dragon God. Ginamit ito ng Dragon God para sa pagtawag at pag-deploy. Sa makatuwid, kung ang iyong espiritual na kapangyarihan ay sapat na malakas, subukang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan nito. Natural na susubukan namin ang aming makakaya na ipakita ang nakaraang kapangyarihan upang tulungan ka. Biglang sinabi ni Tang Wulan, salamat, Bright Dragon King. Nagbago ang liwanag at anino, at lahat ng nasa paligid niya ay nagsimulang kumupas. Ang maliwanag na hari ng dragon ay lumingon at tumingin ng malalim kay Tang Wulan. Ang malaking ibabaw ng katawan, kaliskis at kalamnan nito ay nagsimulang mawala, at pagkaraan ng ilang sandali, ito ay naging isang malaking gintong buto. Tumanggaw kay Tang Wulan, biglang namulaklak ang gininto ang liwanag, at lahat ng nasa paligid niya ay nawala ng walang bakas. Biglang nanginag ang kanyang katawan, iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, at biglang napagtanto na nasa kanyang silid pa rin siya. Nawala ang pisikal at mental na pagkahapo, ngunit marami pa rin ang dating pinaghalong impormasyon sa kanyang isipan. Ang impormasyong ito ay patuloy na nagsusuklay sa kanyang isipan, at unti-unti ay mayroon siyang ilang mga pahiwatig. Phew! Huminga ka ng mahaba. Tumayo si Tang Wulan at lumapit sa bintana. Madaling araw na sa oras na ito, at ang malayong abot tanaw ay nagpakita ng kaputian, na talagang magandang panahon para linangin ang Purple Demon Eye. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap, ang Purple Magic Pupil halo ay damaloy, at isang malabong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Tang Wulan. Nang si Tang Wulan ay nasa silid kasama ang mga dragon sa kanyang panaginip, ang buong Daoluo continent ay sumabog na. Ang larong iyon ay naging sentro ng talakayan ng lahat. Ang larong ito ay talagang kapanapanabik, at ang pinakamahalagang bagay ay 1,000 liko at 100 liko, lalo na ang huling suntok ni Tang Wulan. Kahit na sinusubukan ng Spirit Pagoda na sugpuin ang init, hindi ito magagawa. Kung tutusin, hindi pa kayang kontrolin ng Spirit Pagoda ang buong konseho at ang media. Ang eksena kung saan ang pag-atake ni Tang Wulan sa Dragon Emperor ay tumama sa walang hanggang Dongfeng sa huli ay na-replay at binigyang kahulugan sa hindi mabilang na mga slow motion. Biglang lumitaw ang nakakagulat na resulta. Ang suntok na iyon ay sapat na para maging katumbas ng suntok sa limitasyon sa antas ng Daoluo. Ilang taon na ang edad ng pagpaparehistro ni Yulongyu. Hindi mo kailangang magtanong para malaman mo na siguradong wala ka pang 30. Sa edad na wala pang 30 taong gulang, nagawa na niyang saktan ang master ng Spirit Spreading Pagoda. Bagamat biglang nangyari ang insidente, hindi ginamit ni Chenggu Dongfeng ang battle armor, ngunit maipagmamalaki niya ito. At may kasabihan sa Martial Arts Recruitment Conference, ibig sabihin, tumatakbo na lang ang ibang tao sa kanila. Sa huli, si Yulongyu ang magiging panauhin ng Princess Silver Dragon. Marahil dahil sa titulong Princess Silver Dragon, binigyan pa ng mga may magagandang bagay si Yulongyu ng palayaw ng Dragon Prince. For a time, walang dalawa sa limelight, at overnight, ang pangalang Yulongyu ay naging pambahay na pangalan. Mahirap sabihin kung gaano kalubha ang Spirit Tower, ngunit ang sigasig ng martial arts contest ay tumaas. Gusto ng lahat na makita ang huling eksena kung saan magkasama ang Shenlong Prince at ang Silver Dragon Princess, at bilang isang talunan, si Chenggu Zhangting ang naging backdrop. Maging ang sumunod na round robin ay tila nawala ng kahulugan. Bagamat ang bawat grupo ay may iba't ibang malalakas na manlalaro upang umaban, mayroon ding ilang mga batang malalakas na manlalaro, ngunit ang kanilang kinang ay ganap na ikinubli ni Yulongyu. Masyadong malaki ang puwang na ito. Sa isang kisap mata, natapos na ang martial arts contest para sa kasal. Sa pagtatapos ng huling pag-ikot, sa wakas ay napili ang nangungunang 10. Ano ang pagkakataon na sa kalaunan ay pipiliin ng Silver Dragon Princess ang Shenlong Prince? Sa tingin ko ito ay 99.99%. Ang balitang ito ay sumasakop sa mga headline ng pangunahing media. Mula noong laro noong araw na iyon, maraming tao ang nag-iisip para hanapin si Yulongyu, lalo na ang media, na gustong magpa-interview sa kanya, ngunit hindi nila alam kung saan siya nagpunta. Wala man lang balita tungkol sa Spirit Pagoda. Ayon sa mga analyst, ito ay normal din. Gaya nga ng kasabihan, bagamat nanalo si Yulongyu sa larong iyon, inihayag din niya ang kanyang mahiwagang gininto ang Trident pagkatapos ng lahat.
Higit pa rito, iniisip pa nga ng ilang tao na ang Golden Trident na ito ay marahil ang ninuno na si Tangsan ng Tangsek 20,000 taon na ang nakalilipas sa Megatron Mainland, o maging ang Trident ng Sea God mula sa Megatron God Realm. Paanong ang isang taong may ganitong mahiwagang sandata ay hindi pagnanasaan ng iba? Sa makatuwid, natural lamang na magtago si Yulongyu. Gayunpaman, naniniwala ang lahat na tiyak na lalabas siya pagdating ng Final Martial Arts Recruiting Conference. Kawawa naman ang Spirit Pagoda sa pagkakataong ito. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata na si Chenggu Zhangting ay halos isang kandidato na malapit sa default, ngunit dumanas ng malaking pagkatalo. Kumakalat ito sa palengke ngayong nawalan ng asawa at nawalan ng tropa ang Spirit Pagoda. Hindi maganda ang mukha ni Chenggu Dongfeng kamakailan. Ayaw man niyang harapin ito, hindi siya naglakas loob na itago ang pinsala ng Dementor card. Akalain mo, galit na galit ang ninuno at muntik na itong gawin sa kanya. Ngunit sa huli ay hamupa. Sa orihinal, ang komperensya ng recruitment ng martial arts ay perpekto sa paningin ni Chenggu Dongfeng, ngunit dahil sa isang pagkakamali, ito ay naging medyo kasuklam-suklam. Sino ang mag-aakala na si Chenggu Zhangting, na may hawak ng mahiwagang card na lumalaban sa kaluluwa, ay matatalo sa laro? Lalo na kapag ito ay tila ganap na nakakuha ng mataas na kamay. Yulongyu. Kapag naiisip ko ang pangalang ito, kasama ang kadiliman ng hanging silangan sa paglipas ng panahon, malamig na liwanag ang kumikislap sa aking mga mata. Ang trident ba sa kanyang kamay ay talagang si God Trident ni Tangsan, ang ninuno ng Tangsek sa alamat? Imposible. Kung talagang nandyan ang artifact na ito, hindi ba babawiin ito ng Tangsek? Gayunpaman, ito ay isang imitasyon lamang. Ngunit dahil nagawang sirain ang card ng Soul Destroyer, at lalo pang natroma ang sarili sa huling sandali, ang Trident ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ito ay isang tunay na artifact. Malinaw pa rin niyang naaalala na ang malaking kapangyarihan mula sa Dragon Emperor Slash ay maaari lamang masira ng kanyang cultivation base. Kahit na hindi niya ginawa ang lahat, siya mismo ay isang powerhouse sa antas ng demigod, at siya ang numero 1 presensya sa kasalukuyang Pluton. Ang taong responsable sa pagsubaybay kay Yulongyu ay sumagot na ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam, at hindi rin niya alam kung saan siya nanirahan. Gayunpaman, hanggat muli siyang lumitaw sa paligsahan sa martial arts at walang sinabi, hindi niya maaaring hayaang umalis ang batang ito ng buhay. Anuman ang antagonism sa Blue Lightning Tyrannosaurus, ang potensyal ng paglaki ng batang ito ay napakahusay na naabot niya ang punto ng pagkonkreto ng kanyang pag-iisip. Ito ay halos isang uso na magiging isang demigod sa hinaharap, hindi banggitin, kung maaari niyang mabawi ang hawakan sa kanyang kamay. Ang Golden Trident ay maaari ding ituring na makakabawi sa pagkawala ng Dementor card. Bukas na ang huling araw ng martial arts contest. Oras na para piliin ni Princess Silver Dragon ang kanyang manugang. Inilatag na ang lambat ng langit at lupa. Sa loob lamang ng ilang araw, si Chenggu Dongfeng ay lihim na nagpakilos ng malaking bilang ng lakas tao, kaya dapat nating pahirapan ang Yulongyu na lumipad. Ang Mingdu Stadium ay puno na ng mga tao sa madaling araw, at karamihan sa kanila ay walang tiket. Ngayon ang huling araw ng paligsahan sa martial arts, at ito rin ang oras para sa wakas ay magpasya kung sino ang pipiliin ng Silver Dragon Princess. Mayroon ding malalaking screen sa labas ng stadium. Kahit na hindi ka makapasok, gusto mong makita ang mga resulta sa unang pagkakataon. Kasabay nito, marami pa rin ang naghahanap ng mga tiket ngayon sa mataas na presyo. Bagamat iniisip ng karamihan na ito ang magiging perpektong kwento ng pag-ibig sa pagitan ng Dragon Prince at ng Silver Dragon Princess, iba pa rin ang pakiramdam na masaksihan ito ng personal. Kinailangan ng pamahalaang federal na magpadala ng higit pang mga sundalo upang mapanatili ang kaayusan upang matiyak na walang mga insidenteng masa. Nagsimula ang pila para sa pagpasok sa maayos na paraan. Habang nakapila, tuwang-tuwa ang 3 o 5 magkakaibigan na mag-uusap. Sabi mo, lalabanan ba ni Princess Silver Dragon ang mga taong iyon ngayon? Ayon sa mga patakaran, maaari niyang hamunin ang lahat ng nasa nangungunang 10. Hindi ko alam. Siguro. Napakalakas daw ng Silver Dragon Princess. Siyempre, hindi siya kasing galing ng Dragon Prince. Sa tingin ko, hindi mahalaga kung challenge man o hindi. Wala namang second choice. Ang gwapo talaga ng Dragon Prince. Oh, totoo yan, wala kang bahagi ng iyong nymphomaniac. Pumila para makapasok sa venue na may dalang ticket at dumaan sa security check. Nakita ng isang lalaking nakasuot ng sportswear na may hood sa ulo ang pila. Pakipakita ang iyong mga tiket. Hinimok siya ng mga tauhan. Napakaraming tao, natural na mas maaga mas mabuti. Wala akong boto, sabi ng lalaki. Kung wala kang tiket para gumawa ng anumang gulo, pumunta ka habang pupunta ka. Medyo naiinis na sabi ng staff. Hinubad ng binata ang hood sa ulo at marahang ipinuna sa kanyang mukha, kitang-kita ang gwapong mukha na may bahid ng pagmamalaki. Biglang sumigaw ang paligid, Yulongyu. Oo, ang binatang iyon ay si Tang Wulan na nagkatawang tao ni Yulongyu. Kahit paano na-trap ang langit at lupa sa labas, madali pa rin siyang nagpakita rito. Bago yun, hindi pa siya natuklasan ng sinuman mula sa Spirit Spreading Pagoda. Sa katunayan, sa kanyang cultivation base, talagang hindi mahirap makalusot sa isang lugar.
Ang paglusot ay pawang, pinatigas, na espesyal na pagsasanay sa Devil's Island. Bukod dito, ang antas ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa concretization ng pag-iisip, sa loob ng isang tiyak na saklaw, maaari pa niyang gayahin ang hitsura ng anumang liwanag at anino na gusto niya. Ito ay hindi madaling makilala. Sa makatuwid, kahit na ito ay ang sinaunang Dongfeng, kailangang maghintay hanggang sa katapusan ng Martial Arts Recruitment Conference, nakatitig sa kanya, at hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas, sa halip na hulihin siya bago siya dumating. Pwede ba akong pumasok? Sabi ni Tang Wulan sa mga tauhan sa kanyang harapan habang binabati ang mga manunood na naging masigasig sa isang iglap. Oo, syempre. Medyo incoherent na ang staff sa oras na ito. Hindi maisip na makilala ang taong ito dito. Paanong hindi niya haharapin ang gayong makapangyarihang tao sa ganoong kalapit? Kinakabahan. Maging ang walang hanggang Dongfeng ay maaaring matroma, at hindi na angkop na gamitin ng young generation leader para ilarawan ang taong nasa harapan niya. Siya ang tunay na top powerhouse. Ang paggamit ng concretization ng pag-iisip sa antas ng title Daoluo ay nangangahulugan na halos walang hadlang para sa kanya upang makamit ang limitasyon ng Daoluo sa hinaharap. Maraming Soul Master critics ang nagsabi na sa loob ng 10 taon, tiyak na aabot sa limitasyon ang Yulong Moon Crown na ito. Daoluo level, hindi man lang tatagal ng 10 taon. Pumasok si Tang Wulan sa Mingdu Stadium na nakataas ang ulo, na inilantad ang sarili sa atensyon ng major media. Nagsimula na ang live broadcast ng buong palabas, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga trick ng spirit spreading pagoda. Kung hindi nila gagawin, ang lahat ng kanilang mga nakaraang pagsisikap para sa katanyagan ay magiging walang kabuluhan. Nakangiting naglakad si Tang Wulan papunta sa rest area, at nang pumasok siya sa pinto, ang una niyang nakita ay si Lan Fozzie, dahil nakatayo si Lan Fozzie hindi kalayuan sa pinto. Ngayon ay napakagwapo niya, nakasuot ng silver retro-style samurai costume na may mahabang buhok na nakakalat sa likod ng kanyang ulo. Bagamat nakasuot pa rin siya ng panlalaking damit, siya ay may lasa ng neutral na kagandahan. Halika. Nakangiting bumati si Tang Wulan kay Lan Fozzie. Tiningnan siya ni Lan Fozzie na may nakakapasong mga mata, kailangan mo bang makipag-away sa akin? Mahinang sinabi ni Tang Wulan, mayroon ka bang kahulugan sa pagsasabi nito? Isa itong paligsahan sa martial arts at iisa ang layunin ng lahat. Ano ang laban ko sa iyo? May kapital ka ba? Ikaw. Biglang nagalit si Lan Fozzie. Hindi na siya makapaghintay na umakyat at sampilan ang lalaking ito ng 2 beses. Hindi ko alam kung bakit, sa tuwing nakikita niya siya, napakadali niyang magalit. Ang mga salita ni Tang Wulan ay malinaw na tumatakbo sa kanya, hindi siya lalaki, kaya mayroon siyang anumang mga kwalifikasyon na darating para sa isang blind date. Binigyan niya ito ng masamang tingin at hindi pinansin, kung hindi ay talagang natatakot siya na hindi niya maiwasang gawin iyon. Sadly, she was now completely certain na talagang hindi siya ang kalaban nitong lalaking nasa harapan niya. Ito ang dahilan kung bakit siya ang pinaka-depressed na lugar. Noong araw na iyon, ang labanan ni Tang Wulan at Cheng Zhangting, siya ay nasa sabik din, hanggang sa ang huling pagkabigla ay hindi maipaliwanag, ito ay hindi masabi. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming pamamaraan si Tang Wulan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, muling ipinakita ni Tang Wulan ang medyo mapagmataas na hitsura ni Yulongyu, nakahanap ng lugar na mauupuan, at naghintay sa oras ng huling paligsahan sa martial arts. Sa oras na ito, dumating na rin ang unang pwesto sa ibang grupo, at lahat sila ay nakahanap ng mauupuan. Tungkol sa naunang pag-aaway ni Tang Wulan at Lan Fozzie, wala silang pakialam, na parabang hindi nila ito nakita. Walang komunikasyon sa pagitan nila, na parabang handa na talaga silang makipagbanggaan sa ibang magkaaway. Sa Mingdu Stadium, ang layout sa oras na ito ay ganap na na-renew. Ang orihinal na platform ng kompetisyon ay naroon pa rin, ngunit bilang karagdagan sa platform ng kompetisyon, isang mataas na plataporma ang itinayo sa gilid nito, mga 20 metro ang taas, at ang mataas na plataporma ay hindi malaki. Ang tuktok ay maaari lamang tumanggap ng 4 o 5 tao sa parehong oras, at mayroong isang parisukat na platform. Ang layout ng buong mataas na platform ay napakaganda, at walang duda na ito ang lugar kung saan pipiliin ni Princess Silver Dragon ang kanyang manugang. Mabilis na pumasok ang daloy ng mga tao sa stadium sa ilalim ng patnubay, at hindi nagtagal ay puno na ang buong Mingdu Stadium. Ang stadium ay tila medyo maingay, ngunit ang mga mata ng mga manunood ay puno ng pananabik. Sino ang makakayakap sa kagandahan at kung pipiliin nila ang Yulong Moon Crown? Ito ang resulta ng kasabikan ng lahat na malaman, at lahat ng uri ng haka-haka ay marami rin. Walang duda na si Yulongyu ang pinakanamumukod-tangi, ngunit walang kakulangan ng mga tagahanga sa iba pang mga grupo. Sinuportahan ng madla ang iba't ibang bagay, at naging mas masigasig ang talakayan. Dahil posibleng mag-recruit ng mga kamag-anak sa Final Martial Arts Contest, ang mga protective shield sa stadium ay pareho pa rin ng dati, na may pinakamataas na setting ng level, naghihintay sa susunod na desisyon ng Silver Dragon Princess. Ang komentaryo ay nasa lugar, o ngayon ay ang host. Naka-white suit si Effie at nasa commentary seat na sa gilid ng rostrum.
Mangyaring umupo sa lalong madaling panahon, at mangyaring tumahimik. Ang huling bahagi ng ating martial arts contest ay magsisimula na. After so many days of competition and screening, walang duda na ang mga makapasok sa final selection process ay ang pinakamalakas sa susunod na henerasyon ngayon. This will be an exciting time. Our Silver Dragon Princess is crowned. How will you choose? Frankly speaking, you don't know, and I don't know. It depends on how insightful our princess is. Sa patnubay ni Effie, unti-unting kumalma ang audience. Ang ilang mga manunood ay nagkaroon pa nga ng ilang pagdududa sa kanilang mga puso. Napakalaking martial arts contest, dumating na ito sa huling sandali, wala bang preparatory performances sa harap nito? Paano mo masasabing magsisimula na ang simula? Mukhang nagmamadali. Sa katunayan, may orihinal na pagtatanghal sa entablado, at ang lahat ng mga artistang inimbitahan ay mga sikat na artista sa mainland, ngunit ang pangunahing tauhan ay hindi nakaharap. Ano ang kahulugan ng mga bagay na ito para sa spiritual spreading pagoda? Kung hindi dahil sa pagkumpleto ng form, gugustuhin pa ni Lingling Pagoda na kanselahin ang huling link. Sa oras na ito, sa rostrum, si Chenggu Zhangting ay nakaupo doon, ngunit may ilang berdeng ugat ang nakalantad sa kanyang noo, na nagpapakita na siya ay lubos na hindi mapalagay. Medyo pangit din ang kanyang ekspresyon, at mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay ang mga handrail sa magkabilang gilid. Umupo si Chenggu Dongfeng sa pangunahing upuan, umaarte na parang hindi niya nakita ang apo sa paligid niya. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga pag-aayos, ang kanyang kalooban ay nakabawi na. Sa kanyang opinyon, para kay Chenggu Zhangting sa madaling salita, ang insidente sa pagkakataong ito ay hindi naman isang masamang bagay. Ang batang ito ay nagdusa ng napakaliit na mga pag-urong, at ang mga pag-urong ay madalas na pagganyak para sa Panginoon ng kaluluwa na sumulong, at ang resulta ay hindi masyadong masama, palaging may paraan. Kaya naman, hindi niya masyadong ginawa para hikayatin si Chenggu Zhangting. Ang ganitong uri ng buhol sa puso ay kailangang lutisin ng kanyang sarili at kailangang maging kanyang motibasyon. Kung iisipin lang niya, nasa 30s na siya. Kung ito ang kaso kung hindi mo kayang lampasan ang mga hadlang, paano ka makikilala ng matataas na antas ng Spirit Pagoda at maging kahalili ng susunod na henerasyon? Si Guyana ay nakaupo sa kabilang panig ng silangang hangin noong sinaunang panahon. Ngayon, nakasuot siya ng pambihirang gintong damit na may lilang buhok na lumilipad sa likod ng kanyang ulo. Kahit payat lang siya, nakakakilig at maganda. Maging ang matataas na antas na mga pinuno ng federal sa rostrum, paminsan-minsan, may tumitingin sa kanyang maselang mukha. Tumingin si Chenggu Dongfeng kay Guyana sa tabi niya, at same time na sinabi, sigurado ka ba? Meron ako. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Guyana. Okay, maghihintay ako at tingnan. Bahagyang tumanggo si Chenggu Dongfeng. Muling tumanggo si Guyana, ngunit walang sinabi. Sa wakas ay ibinaling ni Chenggu Zhangting ang kanyang tingin kay Guyana, sinusubukang sabihin ang isang bagay, ngunit pagkatapos ng lahat, tumigil siya. Pagkatapos ay lalo pang sumimangot ang kanyang mga kilay, ngunit malabo, isang hindi nakikitang hininga ang tumagos mula sa kanya. Sa puso niya, patuloy siyang umuungal, gusto kong lumakas, lumakas, lumakas. Ang lasa ng kabiguan ay ganap na hindi komportable para sa kanya, lalo na sa isang napaka-inaabangang eksena. Hindi na niya gustong matikman muli ang lasa ng kabiguan sa hinaharap, kaya lalo lang siyang lumakas. Okay, hayaan mo akong ipakilala muli ang mga patakaran ng huling yugto ng paligsahan. Sinimulan na ni Effie na i-announce ang rules of recruitment ngayon sa labas. Sa final link, posibleng mapili ni Miss Guyana. Mamaya, nasa recruiting stage na si Miss Guyana. Sa proseso ng pagpili, bawat malakas na tao na papasok sa final link ay magkakaroon ng pagkakataon. Para ipakita ang sarili mo, pwede kang mag-present ng sarili mong mga regalo, pwede mo ring ipakita ang iyong lakas, o magsabi ng mga nakakaantig na salita para mapanalunan ang puso ni Miss Guyana. At lahat ay tatanungin at tatapusin ni Miss Guyana ang mga kailangan niya, pagkatapos ay magtanong din siya ng iba, magtatanong din si Miss Guyana. Sa wakas, pumili ka, piliin ang gusto niya. Ang buong proseso ay hindi komplikado, maaari pa nga itong sabihin na medyo sobrang simple, kahit na may kaugnayan sa nakaraang laro. Pero ang resulta pa rin ang inaasahan ng mga manunood, kaya hindi masyadong nag-isip ang mga manunood, inaabangan na lang ang final result. Dahil walang foreplay, hayaan ang hapunan na dumating ng maaga. Kung gayon, narito ang mga batang talento na nakapasok sa top 10 sa martial arts contest na ito. Salubungin natin sila ng mainit na palakpakan. Mga kaibigang madla, isigaw ang pangalan ng Diyosa sa inyong isipan na maaaring manalo sa pagbabalik ng Diyosa. Biglang may tunog ng supol ng bundok at tsunami mula sa mga kinatatayuan. Bagamat may mga boses na tumatawag sa ibang mga pangalan, ang boses na tumatawag kay Yulungyu ay sumasakop sa lahat, at tila isang boses lamang ang nasa audience. Jade Dragon Moon, Jade Dragon Moon, Jade Dragon Moon. Nakikinig sa malakas na tunog, bahagyang nanginig si Chenggu Zhangting sa rostrum. How he hoped na ang pangalan na tinawag niya ay sarili niya. Sa orihinal na ideya, nais niyang manalo sa mga kagandahan sa mata at inaasahan. Gayunpaman, nagbago ang lahat, hindi nasunod ang lahat sa kanyang plano,
lahat ay sobrang kasuklam-suklam. Ito ay ang lalaki, ito ay siya na sumire sa kanyang masasayang oras. Kahit na ang mga resulta sa hinaharap ay hindi magbabago, ang kahihiyan at pagkukulang na ito ay palaging umiiral magpakailanman. Bastard, bastard. Hindi niya kailanman kinasusuklaman ng isang tao tulad ng ginagawa niya ngayon, dahil ang mga taong kinaiinisan niya noon ay karaniwang patay na. Yulungyo, talagang dudurugin ko ang bangkay mo, at gagawin ko ito sa lahat ng paraan. Walang ekspresyon ang mukha ni Chenggu Dongfeng, na parabang ang lahat ng nangyaring ito ay walang kinalaman sa kanya. Nakatingin lang siya sa competition field, isang grupo ng mga tao ang nag-file at naglakad patungo sa competition stage. Naglakad ang 10 tao sa ayos ng kanilang grupo. Nang makita ng audience ang taong naglalakad sa ikatlong pwesto, biglang lumakas ang tagay. Na may ngiti sa kanyang mukha, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at kumaway sa mga manunood sa stand, na may maliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. Nasa likod lang niya si Lan Fuzzy at hindi niya napigil ang bangulong, sayang, mukhang nanalo ka. Ibinalik ni Tang Wulan ang tingin sa kanya, ano ang silbi ng pagsasabi ng mga kakaibang bagay, maaari ka bang manalo? Ako. Gustong sabihin ni Lan Fuzzy, paano kung manalo ako? Gayunpaman, wala talaga siyang tiwala sa kanyang puso, dahil hindi niya naramdaman na mas malakas siya kaysa kay Tang Wulan sa anumang paraan. Kung babaguhin mo ang posisyon ng Silver Dragon Princess, paano ka pipili? Ano ang iniisip mo? Nakakadiri ang mabahong lalaki, bakit pa siya pipili? Ang lalaking ito, Natural, hindi alam ni Tang Wulan ang kanyang mental na aktibidad, ngunit marami siyang masasabi mula sa kanyang malungkot na ekspresyon. Lalong lumalim ang kanyang mga mata, at ngayon, marahil para sa kanyang sarili, ito ay isang malaking pagsubok. Nasa kanya ang susi sa pagsubok na ito. Naramdaman na niya ang presensya niya, at nasa gilid siya ng entablado ng kompetisyon, sa likod ng maunlad na yugto. Nandoon siya, napakalapit, ngunit tila napakalayo. Guyu, paano mo pipiliin ngayon? Sa katunayan, walang mas hindi sigurado kaysa kay Tang Wulan mismo. Dahil siya lang ang makakaintindi na si Guyana ay hindi ganoon kasimpleng paligsahan para mag-recruit ng mga kamag-anak. 10 tao ang nakapila, at bawat tao ay may layong 3 hanggang 4 na metro. Lahat sila ay mga batang talento. Mukhang nasa 30 pa lang ang pinakamatanda. Sa mga high-level spirit masters, siguradong bata pa sila sa edad na 30s. Si Tang Wulan ay natural na ang spotlight, at ang mga tagay ay mas malakas kaysa dati. Bilang karagdagan sa pagsigaw ng yulungyo, sinimulan na ng ilang tao na tawagan si Guyana. Medyo madamdami ng boses ni Effie, kung gayon, sa susunod, aanyayahan natin ang ating bida, ang tagapasya ng paligsahan sa martial arts ngayon, si Miss Guyana, ang prinsesa ng Silver Dragon, pakiusap. Ang kalangitan ay biglang nagdilim, at pagkatapos, isang pilak na sinag ng liwanag ang nahulog mula sa langit at damapo sa isang malayong lugar, at pagkatapos ay nakita ng madla ang isang figure na tumataas sa ilalim ng ningning ng maskara. Lumulutang ang gintong damit at lumilipad sa hangin ang lilang buhok. Ibinuka niya ang kanyang mga braso na parang diwata, na parabang isang siglo na ang nakalilipas, at tila ilang saglit lang, lumutang siya sa entablado para mag-imbita ng mga kamag-anak. Sa sandaling ito, siya ay napakaganda, nakakakilig na kagandahan, at nakakasawa na kagandahan na ang mga manunood, na kanina pa napakaingay, ay nakakagulat na tahimik sa sandaling ito. Sa bawat isa sa kanila, tila nag-magnify si Guyana, na nagpapahintulot sa kanila na makakita ng malinaw at makita ang kanyang nakamamanghang mukha at perpektong figure. Maging si Tang Wulan ay hindi napigil ang makaramdam ng hindi maipaliwanag na pananibik nang makita siya. Golden, pumili siya ng mahabang gintong damit. Pagkatapos ay nakita niya ang mga mata ni Guyana. Maningning at puno ng purple ang kanyang mga mata. Walang emosyon sa kanyang malalalim na mata, ngunit malinaw na nararamdaman ito ni Tang Wulan sa kanyang magagandang mata. May kung ano sa loob nito. Sa sandaling ito, ang lahat sa paligid ay tila nawala, at sa pagitan ng isa't isa, tila siya at siya lamang ang umiiral. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, huminga ng malalim si Tang Wulan at pinatatag ang kanyang medyo gulong isipan. Nakatingin din si Lan Fuzzy kay Guyana, at same time siyang napabulalas, napakaganda, napakaganda. Pagkatapos ay hindi niya namamalayan na ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ni Tang Wulan, pinapanood itong tumingin ng diretso sa yugto ng pagre-recruit ng mga kamag-anak, hindi alam kung bakit, may naramdaman siyang hindi maipaliwanag sa kanyang puso. Bahagyang tumanggaw si Guyana at binati ang 10 manlalaro sa audience, na itinuturing na isang kagandahang loob. Naniniwala ako na ang lahat ay naiinip na naghintay para sa araw na ito. Pagkatapos, ang 10 shortlisted na kandidato ay magkakaroon ng pagkakataon na magpakita ng kanilang sarili. Para sa kapakanan ng pagiging patas, ang pagkakasunod-sunod ng pagtatanghal ay isasagawa sa pamamagitan ng pagboto. Ngumiti si Tang Wulan ng walang pakialam. Sa sandaling ito ay sa wakas ay darating. Nakatayo doon si Guyana, at kasama niya, ang recruiting station ay tila may kinang. Ang unang nagpakita ng kanyang sarili. Mahaba ang tono ni Effie, at pagkatapos ay sinabi, ang ika-4 na grupo ng mga kandidato, si Lan Fuzzy ay nakoronahan.
Naaalala pa rin ni Lan Fuzzy ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso sa oras na ito, at biglang narinig ang kanyang sariling pangalan, at nakaramdam ng pagkagulat. Walang kamalay-malay na itinaas ang kanyang daliri upang ituro ang kanyang ilong, ako. Nakatayo si Effie sa host stage sa di kalayuan, at hindi maiwasang hawakan ang sulok ng kanyang bibig. Mukhang nakakatawa talaga ito. Lan Fuzzy, pakiusap. Noon lang nag-react si Lan Fuzzy, biglang namula ang mukha, at humakbang pasulong, tumungala kay Guyana sa entablado ng pag-aanyaya sa kasal, at nauutal, Miss Guyana, nasa kaluluwa ako sa unang pagkakataon. Nang makita kita sa Guide TV, nabigla ako. Gustong-gusto kita, napakaganda mo, at nararamdaman ko, hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam ang kagandahan mo. Have a special feeling for you, that I want to be close to you so, I came out of the house, but I came anyway, and I don't regret it at all. Habang nagsasalita, pinitik niya ang kanyang palso at hindi alam kung paano ito makukuha. May isang maliit na kahon na sa kanyang palad. Binuksan niya ang kahon ng buong pag-iingat, at inihayag ang nilalaman. Isa itong butil, na nagpapakita ng kakaibang kulay sa kabuuan, na may 8 kulay na asul, pula, berde, dilaw, asul, itim, lila, ginto, at puti. Ang butil mismo ay transparent, at ang 8 kulay na liwanag ay nagiging ambulite ripple lang dito. Nagbibigay ng kakaibang texture. Ito ay kahit na may kaalaman at pananagutan ni Guyana sa oras na ito, nang makita niya ang butil na ito, nakaramdam siya ng pagkagulat. Tila may naisip si Lan Fuzzy, at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, ito ang iniwan ng aking ama para sa akin. Sabi ng aking ina, kapag nakahanap na ako ng taong gusto ko ay maibibigay ko ito sa kanya. Ito ang aking pinakamahalagang bagay. Mahal na mahal kita. Kung ako ang pipiliin mo, ito ay magiging iyo sa hinaharap. Ngunit mangyaring panatilihin itong mabuti, salamat. Kumikislap ang mga mata ni Guyana, at umalangaw ang magandang boses sa mga manunood, hindi ko ito mahiling, kahit napiliin kita, ito ay masyadong mahalaga. Salamat sa iyong pagmamahal, ramdam ko ang iyong sinseridad, salamat. Ano nga ba ang mga 8 kulay na kwintas? Karamihan sa mga tao ay medyo nalilito. Dahil si Tang Wulan ay nakatayo sa tabi ni Lan Fuzzy at ang kanyang mental na kapangyarihan ay sapat na malakas, ang kanyang damdamin ay ang pinakamalalim. Nang ilabas ni Lan Fuzzy ang butil, naramdaman niyang parang isang malawak na karagatan ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, walang katapusan at walang hangganan. Ang 8 kulay na halo ay puno ng purong kapangyarihan ng batas, at ang halaga ng bagay na ito ay hindi maihahambing sa anumang ari-arian. Sa madaling salita, 7 kulay lang ang Elemental Thunder Catastrophe na hatid ng Tang Wulan Heavenly Forge. Ngunit mayroong 8 kulay sa butil na ito, na lampas sa pagkakaroon ng Thunder Tribulation. Ang halaga ng bagay na ito ay kakilakilabot. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Lan Fuzzy ang ganoong bagay. Ito ay simpleng hindi maisip. Ito ay isang patimpalak lamang sa pag-recruit ng mga kamag-anak. Sobra ang sincerity ng lalaking ito. Biglang narinig ng audience ang isang maingay na boses. Bagamat hindi nila alam kung ano ang kinakatawan ng mga butil, maaari nilang ipasalita si Guyana, at sinabi rin nila na naramdaman nila ang sinseridad ni Lan Fuzzy at tinanggihan ang regalo. Ang bagay na ito ay mahalaga. Ito ay naiisip. Ang Chenggu Dongfeng sa rostrum ay inilipat sa unang pagkakataon ngayon. Bilang isang limit Daoluo, paanong hindi niya maramdaman ang malakas na kapangyarihan ng batas na nakapaloob sa butil na iyon? Para sa isang tulad niya na nakatayo na sa antas ng isang demigod, may isip ang kahalagahan ng bagay na ito. Ang pagkakaroon ng 8 kulay ay nangangahulugan na ang batas ay may 8 pagliko. May kasabihan noong unang panahon na ito ay tinatawag na siyam na nagiging Diyos. Sa madaling salita, ang butil na ito ay isang hakbang na lamang mula sa pagiging isang Diyos. Kung makukuha mo ito, ang walang hanggang Dongfeng ay maaaring tumama pa sa threshold ng maladyos at makapasok sa hanay ng pinakamalakas na tao ngayon. Paanong hindi niya hahayaang maantig ang kanyang puso? Sinabi ni Effie, mukhang kapansin-pansin ang Reg Along ito mula sa korona ni Lan Fuzzy. Kahit si Miss Guyana ay naramdaman ang kahalagahan nito at ang sinseridad ng korona ni Lan Fuzzy. Pagkatapos, Miss Yana, mayroon ka bang mga katanungan o gusto mong hamanin ang korona ni Lan Fuzzy? Marahang umiling si Guyana, wala akong problema. Sinabi ni Effie, kung gayon, mangyaring hintayin si Lan Fuzzy, at patuloy kaming magpapakita sa mga manlalaro. Susunod, bubunot kami ng 8 grupo, Yuan Hui. Sino si Yuan Hui? Ito rin ay isang nakakahimok na manlalaro. Ang 8-ring cultivation base ay nagtagumpay sa mga hadlang sa daan, gaano man kalakas ang kalaban, lahat sila ay natalo ng kanyang pares ng bakal na kamao. Ang kanyang hitsura ay karaniwan, ngunit nagbibigay ito sa mga tao ng isang simple at hindi mapagpanggap na pakiramdam. Sa sandaling ito, humakbang siya pasulong at itinaas ang kanyang ulo para tingnan si Guyana sa entablado. Contestant Yuan Hui, maaari ka nang magsimula ngayon. Tiningnan ni Effie ang estado ni Yuan Hui na parang medyo mali, at hindi niya maiwasang ipaalala, dahil hindi pa siya may titulong Daoluo, kaya hindi siya matatawag sa titulo.
Ang orihinal kong pangalan ay Yuan Yahui, nanggaling ako sa Shrek Academy, huminto ako. Bahagyang ngumiti si Yuan Hui, umatras ng 2 hakbang, binigay ang kanyang orihinal na posisyon. Isang napakasimpleng pangungusap ang nagdulot ng kaguluhan sa mga manunood. Ang Shrek Academy, pagkatapos ng lahat, ang pangalang ito ay nasa mainland sa loob ng 20,000 taon. Kahit nasirain ang Shrek Academy, walang makakalimutan ang pangalang ito, hindi pa banggitin ang kasalukuyang Shrek Academy ay itinatayo muli. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa contradiction sa pagitan ng Shrek at Spiritual Transmission Pagoda, hindi kasing halata ng contradiction sa pagitan ng Tang Sect at Spiritual Transmission Pagoda. Ngunit sa oras na ito may lumitaw na isang tao mula sa Shrek Academy na binombo kanina at napili sa nangungunang 10. At sumuko sa huling sandali, ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang anunsyo, bumalik na ba si Shrek? Nakaramdam ng konting lakas ng loob si Effie, muntik na siyang magmura at gustong magtanong, bakit siya sumuko? Sa wakas nakarating din sa finals. Bukod dito, hindi ipinagbabawal ang paggamit ng pseudonym para sumali sa martial arts contest. From the rules, wala talagang masasabi. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Guyana, paanong hindi niya makita na si Yuan Yahui iyon. Ilang beses na huminga ng malalim si Effie, at bahagya niyang kinalma ang kanyang emosyon. Ito ay lubos na inaasahan. Ang buong kontinente at ang buong Federation of Broadcasts, ang kritikal na sandali, ay maaari lamang niyang harapin. Sa oras na ito, ang mga organizers ay hindi magandang humarap. Mukhang walang tiwala sa kanya si Yuan Hui, kaya pinili niyang umalis. Kaya ngayon, siyam na lang ang natitira sa final contender. Patuloy kaming gumuhit ng lot. Sinubukan niyang pawiin ang kahihiyan gamit ang pinakamaikling salita, ngunit walang duda na ang lahat ng media shot ay nakatutok ngayon kay Yuan Yahui, lahat sila ay nakatutok sa kanya. Ang kutis ni Yuan Yahui ay gaya ng dati, ngunit tumingin siya kay Guyana nang hindi umiiwas sa kanyang mga mata. Well, ang susunod ay ang unang grupo ng mga kandidato, Mr. Xing Yu. Mr. Xing Yu ay gumamit din ng 8-ring cultivation base, at kalaunan ay napili sa mga hadlang, at minsang natalo ang 9-ring na pinamagatang Daoluo sa grupong ito. Bye! Si Xing Yu ay isang matangkad na binata. Itinaas din niya ang kanyang ulo at tumingin kay Guyana sa entablado ng pagre-recruit ng mga kamag-anak. Bahagya siyang ngumiti at umatras ng 2 hakbang. Malakas niyang sinabi, ako ay mula sa Shrek, ang aking tunay na pangalan ay Lezengyo, huminto ako. Oo, isang grupo ng mga finalists si Lezengyo, ang tagapagmana ng Holy Angel Family, at isa sa Shrek 7 Devils ngayon, si Lezengyo. Kung kanina lang magulo at maingay, this time, nagkakagulo na ang audience. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.